Hindi pa ako nakakita ng kapatid na babae na ganoon kasensible. Nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na nagmamay-ari ng kanyang limited edition na bag, hindi lang siya nagalit. Sa halip ay malumanay niyang ipinahiwatig sa kanyang kapatid na babayaran niya ang utang na ito sa bahay. Alam ng nakababatang kapatid na babae na sa pagkatao ng kanyang ate, tiyak na papagalitan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ng kanyang ate na tumalikod at umalis, na agad na nagpagaan ng pakiramdam ng kanyang kapatid na babae. Ngunit nang isinubo niya ang tasa ng kape, bigla niyang naalaala ang sinabi ng kanyang kapatid na babae na kung may mangyari pa sa kanyang gamit, hindi na lang siya babalaan nito. Naalala niya ang kakaibang pag-ugali ng kanyang ate. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Raeong, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo pa uwi. Pagkabukas niya ng pinto, nagkataong nakita niya ang kanyang ate. Umiti siya at sinabi sa kanya na buong-buo niyang naibalik ang bag, ngunit pagyuko niya, nakita niya na kinuha ng kanyang ate ang bagong bili niyang damit, itinapon ito sa bathtub at sinira ito. Nang sumugod si Raeong para pigilan siya, kinuha naman ng kanyang ate ang shower at binuhusan ang kanyang mukha. Naapektuhan din si kuya at si Mieong. Nang tangkain ni Raeong na kunin ang shower, huli na ang lahat. Si Haeong ay ang panganay na kapatid na babae sa pamilya. Isa rin siyang maganda at matalinong abogado, at kapag nagagalit siya, natatakot kahit ang kanilang ama sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Raeong na lumaban. Sumugod siya at hinawakan ang buhok ni Haeong. Iniisip na sa pagkakataong ito, tuturuan niya talaga siya ng leksyon. Nang makita si Raeong na nagiging agresibo, gumanti ang kanyang ate at hinawakan ang buhok ng kanyang kapatid. Hindi namagitan si kuya at si Mieong, kundi napagalitan pa sila dahil sa pagtatanggol kay Raeong. Kaya, walang gustong magbigay sa apat na magkakapatid. Nag-away sila ng husto at sa sandaling ito, bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang ama. Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, natigilan siya. Pagkatapos, itinulak din ng kanilang ina ang pinto at pumasok. Plano sana ng kanilang ama na punahin at turuan ang kanyang mga anak. Ngunit ang bawat isa sa magkapatid na babae ay may sariling dahilan, at ang kanilang ama ay pansamantalang nalito kung sino ang tama at sino ang mali. Lalong pinatahimik ng katalinuhan niya ang kanyang kapatid na babae, na tumayo na lang doon at umiiyak. Dahil lahat ay naniniwalang sila ay tama, ang tanging magagawa ng kanilang ina ay gamitin ang lumang paraan ng pagpapatao ng parusa. Umupo silang apat sa sofa para mag-isip, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, nanlamig na silang lahat. Niyakap ni Raeong at Mieong ang isa't-isa para magpainit, at naiinggit na tumingin ang kanilang kuya at gusto ring yakapin ang pangalawa niyang kapatid para magpainit. Ngunit itinulak siya ni Haeong at sinabing, ang kapatid ko ay nanginginig na parang vibrating machine. Ang magkakapatid ay hindi mapigilang mag-away dahil sa lamig, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naalala nila ang kanilang pagkabata noong pinaparusahan sila. Dahil dito, hindi napigilan ng magkakapatid na tumawa ng malakas, at hindi rin napigilan ng mag-asawa ang palihim na pagtawa nang makitang nagkakasundo ang kanilang mga anak. Sa sandaling ito, ang buong langit ay puno ng pagkakaisa at kaligayahan. Tinulungan ng mabait na babae ang matandang babae na dalhin ang kanyang gamit. Bilang resulta, napunit ito at siya ay pupunta sa isang panayam. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit sa kabutihang palad, matalino siya. Humiram siya ng panulat sa gwardiya at mabilis na tinakpan ang punit. Sa sandaling ito, nagkataon na dumaan ang superstar na si Joong-hee. Akala niya, may hawak itong panulat para humingi ng autograph. Ngunit itinulak siya ng babae at dali-dali itong tumakbo para sa kanyang panayam. Hindi nakareact si Joong-hee. Nagmamadaling bumalik ang babae para hilingin sa lalaki na ibalik ang panulat sa gwardiya. Nakaramdam si Joong-hee ng pagkabigo nang binaliwala siya. Sa totoo lang, pinahahalagahan ni Mieong ang pagkakataon na ito para sa panayam. Siya ay 31 na, ngunit hindi pa rin makahanap ng trabaho na angkop sa kanya. Bawat araw, paggising niya, nagbabrowse siya sa mga website ng trabaho para hindi mawala ang tawag mula sa kumpanyang nagpapa-interview. Hindi niya iniiwan ang kanyang telepono at ginagamit ang bawat sandali para makakuha ng iba't ibang sertipiko. Noong high school, nanalo pa siya ng kampyonato sa judo. Ngunit pagkatapos niyang huminto sa pag-ensayo, tumaba siya ng husto. Nagpapataba kay Mieong ang madalas na pambubuli ng kanyang mga kaibigan, kaya sa huli, sa patuloy na pagsisikap, nabawasan niya ang sobrang timbang na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, natanggap si Mieong sa kumpanyang ito, ngunit sa kasamaang palad, si Yuju, ang taong nambuli sa kanya noong taon na iyon, ay nagtatrabaho rin sa kumpanyang ito. Takot na takot si Mieong kaya hinila niya si Joong-hee na nakasakay sa elevator para harangan siya. Sa paghila, hindi sinasadyang napunit ni Mieong ang damit ni Joong-hee. Nagmamadali siyang tumakbo para humingi ng tawad kay Joong-hee. Inakala pa ni Joong-hee na fan niya ito, hindi ako fan mo. Sa sandaling ito, may tawag si Joong-hee, tinitingnan ang damit na nasira niya. Nahihiya si Mieong, binaba ni Joong-hee ang telepono. Nang makita na siya ay isang trainee doon, sinabi niya sa kanya na kunin ang kanyang at kumuha ng litrato bilang ebidensya. Sinabi niya rin na sa sandaling magkaroon siya ng oras, dapat siyang magbayad para sa pinsala. Nang makita na maganda ang litrato, walang takot na sinabi ni Mieong na ipadala sa kanya ang litrato. Naisip ni Joong-hee na sinasadya niyang kuhanin ang kanyang contact information. Bagaman ang dalawang pagtatagpo ay medyo nakakahiya, ang kanilang masamang tadhana ay nagsisimula pa lang. Ang mag-asawa na naghiwalay ng 8 taon ay natulog na magkasama matapos maglasing. Sa sandaling natutulog sila, tumawag ang nanay ni Haeong. Nang sagutin niya ang telepono,
Nahalata niya ang isang bagay na kakaiba. Sa sandaling ito, nagising din si Jung-hwan sa kanilang usapan. Nagplano siyang balutin ang kanyang sarili ng kumot at magbihis, ngunit kinuha ito ni Hae-eong. Si Jung-hwan ay walang saplot at sobrang nahiya. Kahit nakalmado si Hae-eong sa labas, sa loob ay sobra siyang natataranta. Naramdaman niyang baliw siya pagkatapos niyang umuwi. Inisip ni Jung-hwan ang eksena kagabi. Hindi niya mapigilang tumawa ng palihim. Kaya pala, nagkita sila ulit kamakailan sa isang reunion ng klase. Lahat ay nagtataka kung bakit ang mag-asawang may pinakamalaking pag-asa na magpakasal ay naghiwalay. Sa totoo lang, nagtataka rin si Jung-hwan kung bakit siya iniwan. Noong taon na iyon, nag-aral sila, nanood ng scene, at naglakad-lakad ng magkasama. Ngunit bigla na lang isang gabi, nakatanggap si Jung-hwan ng mensahe mula kay Hae-eong na naghihiwalay na sila at pagkatapos noon, hindi na siya makontak ni Jung-hwan. Minsan, sa isang taping ng Gigi Show, biglang nakita ni Jung-hwan ang pangalan ni Hae-eong sa listahan. Akala niya, hindi na sila magkikita pagkatapos ng reunion, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya ito ng direkta sa show, at nag-away sila na parang machine gun. Pagkatapos ng taping, hindi pa rin sila nakakabawi sa excitement. Sa totoo lang, gusto ni Jung-hwan na malaman ang dahilan kung bakit siya iniwan at pinahirapan siya ng bagay na ito sa loob ng 8 taon. Paano na, hindi ko na matandaan. Muntik na siyang mabaliw, lalo pa itong nagpalala sa kanyang galit. Sa loob ng 8 taon, sapat na ang paghihirap na dinanas ni Jung-hwan. Sa pagkakataong ito, nahuli niya ito at dapat niyang tanungin ang dahilan. Sa araw na iyon, may problema sa kaso ni Hae-eong na labis na ikinabahala niya. Nag-isa siyang pumunta sa convenience store para uminom at makalimutan ang kanyang problema. Nang nagmamadali siyang bumalik sa kumpanya, sinabi sa kanya ng sekretarya na may isang kliyente na naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa reception room, napansin niya na si Jung-hwan pala ang naghihintay sa kanya. Kaya sinabi niya sa lahat na maaari na silang umuwi. Mananatili siya para makipag-usap sa kliyente. Hindi alam ni Jung-hwan na isang bagyo ang paparating. Ibinaba niya ang kurtina at malakas na itinapon ang isang libro kay Jung-hwan. Nag-away silang dalawa tungkol sa kanilang paghihiwalay noong taon na iyon. Hindi pa sapat ang pagbato ng libro, kaya kinuha ni Hae-eong ang cue stick sa tabi niya. Takot na takot si Jung-hwan at mahigpit na hinawakan ang stick at ayaw itong bitawan, ngunit hinawakan ni Hae-eong ang kanyang kakaunting buhok. Pagkatapos, sinipa niya ang kanyang maselang bahagi. Nag-away silang dalawa at walang gustong magpatalo. Ginamit ni Jung-hwan ang lahat ng kanyang lakas para mahigpit na hawakan ang braso ni Hae-eong. Nang makita ang namumulang mukha ni Hae-eong dahil sa pag-inom, bigla siyang nakaramdam ng pagkahumaling. Nagresulta ito sa paghalik ng dalawa dahil sa kanilang tumataas na hormone. Ang sumunod ay isang eksena na ayaw makita ng lahat. Kinagabihan, inimbitahan ni Jung-hwan si Hae-eong na lumabas at nagplano siyang makipagbalikan sa kanya. Bagaman pareho silang may damdamin para sa isa't isa dahil sa pride. Hindi tinanggap ni Hae-eong ang confession ni Jung-hwan, ngunit nang makita niya ang ibang babae na nag-aalaga kay Jung-hwan, nagsimula siyang magselos. Hindi niya inaasahan na hayagang magpapahayag ng pag-ibig ang babae kay Jung-hwan sa isang broadcast na ikinagulat ni Hae-eong. Pagkatapos nito, sumama ang lahat sa pang-aasar. Nagplano si Hae-eong na magpanggap na walang nangyari, ngunit bigla siyang nabangga ng kanyang katrabaho at pagkatapos ay tumayo siyang mayabang. Bagaman nag-alala si Jung-hwan kung nasaktan ba siya, sinamantala niya ang pagkakataong ito para malaman ni Hae-eong ang dahilan kung bakit hindi siya dapat pakawalan. Sa totoo lang, nag-aalala pa rin si Hae-eong kung sasang-ayon si Jung-hwan. Sa gabing iyon, inanyayahan niya si Jung-hwan na lumabas at diretsahan siyang tinanong. Ngunit mapanuksong umiti si Jung-hwan at sinabing pinag-iisipan niya ito. Ayaw ni Hae-eong na madaling makipag-date kay Jung-hwan, ngunit ayaw din niyang ibigay siya sa iba. Naramdaman ni Jung-hwan na nagbibiro siya. Bagaman gusto niya si Hae-eong, hindi niya maibibigay sa kanya ang hindi makatwirang karapatan na iyon, ngunit gusto pa rin niyang bigyan si Hae-eong ng huling pagkakataon para desisyonan niya kung gusto ba niyang makasama ako. Akala ni Hae-eong ay nagbibiro si Jung-hwan, ngunit pagkatapos ng 3 araw na walang komunikasyon, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nagmadali si Hae-eong na pumunta sa isang blind date para subukan siya. Gaya ng inaasahan, may isang lalaki na nakaupo sa harap niya. Lihim na masaya si Hae-eong nang malaman niya na ang lalaki ay hindi pala si Jung-hwan. Pagkatapos, galit siyang nagpadala ng litrato ng blind date. Ngunit matagal nang nahulaan ni Jung-hwan ang kanyang intensyon. Hindi nakatanggap si Hae-eong ng tugon mula kay Jung-hwan. Lalo siyang nagalit, pagkatapos ay tumawag siya sa kanya. Nang malaman na si Jung-hwan ay nasa istasyon ng telebisyon, nagmamadali siyang pumunta doon. Pagdating ni Hae-eong, sinadya ni Jung-hwan na maghanap ng dahilan para tumakas. Narinig din niya ang boses ng isang babae sa tabi niya. Sa sandaling ito, tulala si Hae-eong. Kinabukasan, pumunta si Jung-hwan para hanapin si Hae-eong at ibinaba ang kurtina. At ganoon nga, ang mag-asawa na naghiwalay ng 8 taon ay pinili na maging magkasama muli mula sa simula. Pinahahalagahan din nila ang isa't-isa. Ngunit paano tatanggapin ng babae na tinanggihan ni Jung-hwan ang kanyang sitwasyon? Pagkatapos kumpirmahin na nagkabati sina Jung-hwan at Hae-eong, ayaw pa rin niyang sumuko. Pagkatapos noon, nag-abot ang 2 babae na may amoy ng pulbura. Inakala ng babae na dahil naghiwalay sila dati, hindi magtatagal ang kanilang pagbabalikan. Dahil sa hamon ng kalaban, hindi rin nagpatalo si Hae-eong. Siya ay maganda at matalino, paano siya matatalo sa isang bata? Ngunit ako ay bata pa, ang tiwala ng babae na nagpatawa at nagpaiyak kay Hae-eong. Sa gabi, kusang loob na pumunta si Hae-eong sa bahay ni Jung-hwan. Habang masaya silang nag-uusap,
pag-uusap, tumunog ang doorbell. Akala ni Juhwan ay ang kanyang ina, kaya sinabi niya kay Haeyoung na magtago sa kwarto. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, nakita niya ang babaeng nanliligaw sa kanya. Gumawa ito ng dahilan na magdala ng gamit at gustong pumasok sa bahay. Habang papasok siya, lumabas si Haeyoung na gulo ang damit. Halos malaglag ang panga ng babae sa nakita niya. Ang taktika na ito ay matagumpay na napaalis ang babae. Mas lalong humanga si Juhwan kay Haeyoung. Ang biglaang pagdating ng babae ay labis na nagpagalit kay Haeyoung. Para mapanatag ang kanyang nobya, nagpa siya si Juhwan na papuntahin siya para manirahan na kasama niya. Pumayag si Haeyoung na pumunta lang tuwing linggo, ang araw ng pahinga. Ngunit ito ay hindi cohabitation. Gustong umalis ni Haeyoung sa kanyang mga magulang upang manirahan kasama ang kanyang nobya. Gumawa siya ng dahilan na malayo ang kanyang trabaho upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Nagplano siyang maghanap ng bahay na malapit sa kumpanya para rentahan kasama ang kanyang katrabaho. Sa ganitong paraan, hindi lang niya mababawasan ang oras na nasasayang sa pag-commute, kundi hindi na rin niya kailangang manatili sa kumpanya tuwing may overtime. Naramdaman ng kanyang ina na makatwiran ang sinasabi ng kanyang anak na babae, ngunit nag-alinlangan ang kanyang ama. Bagaman ayaw niya sa loob, sinabi pa rin niya sa kanyang anak na pag-iisipan niya ito. Sa totoo lang, ayaw ng ama na mahiwalay sa kanyang mga anak. Umaasa siya na ang kanyang mga anak na babae ay mananatili sa bahay hanggang sa magpakasal sila. Pagkatapos nilang magpakasal, mas madalas silang uwi. Kaya, pinahahalagahan niya ang mga araw na nasa bahay ang kanyang mga anak na babae. Ngunit alam ng kanyang ina na ang kanyang anak na babae ay madalas na pagod sa trabaho. Sa ganitong paraan, maaari siyang magkaroon ng hindi bababa sa 3 oras ng pahinga araw-araw. Pagkatapos mag-isip-isip, nagpa siya ang kanilang ama na magpatawag ng pagpupulong ng pamilya upang bumoto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Alam ni Haeyoung kung gaano kahirap ang trabaho, kaya itinaas niya ang kanyang 2 kamay upang sumang-ayon. Sabi ni Haeyoung, kung pahihiramin siya ni Haeyoung ng bag, sasang-ayon siya. Ngunit ang pagpapahiram ng bag ay imposible. Tutol din ang kanilang kuya sa paglipat ni Haeyoung. Masyadong delikado, sabi niya. Wala talaga akong maitutulong. Sinabi ng nanay na magkasundo ang mag-asawa, kaya nasa ama ang huling desisyon. Sa huli, hindi pa rin nakakuha si Haeyoung ng pahintulot mula sa kanyang pamilya. Dismayado niyang ibinalita ito sa kanyang nobyo. Nagpahayag din siya ng kawalan ng magawa. Alam ng nanay na ang dahilan ng pagtutol ng kanyang asawa ay dahil ayaw niyang malayo sa kanyang anak na babae. Kailangan nating maghintay hanggang sa ikasal ka para makita kung ano ang gagawin mo. Alam ba ng mga anak na babae na mayroon silang ama na mahal sila? Hindi maintindihan ni Haeyoung kung bakit laging tumututol ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ina kay Haeyoung na simula nang ipanganak siya, nawalan na ng pabor ang kanyang ina at kuya. Hindi pa rin niya ba naiintindihan ang kabaitan ng kanyang ama? Nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, unti-unting naunawaan ni Haeyoung ang iniisip ng kanyang ama. Kaya nagpa siya siyang kausapin ang kanyang ama kinabukasan. Ngunit sinadya ng kanyang ama na iwasan ang kanyang anak na babae. Sa pag-iisip-isip, natatakot siyang saktan ang damdamin ng kanyang anak na babae. Kaya, inilagay niya ang kanyang ginagawa. Maaga siyang naghintay sa labasan ng subway bago pa man matapos ang trabaho ng kanyang anak na babae. Alam niya na hindi na niya maaaring yakapin ang kanyang panganay na anak na babae sa ganitong paraan. Sa pag-alam sa sitwasyon ng kanyang kasama sa kwarto, sa huli ay nagpa siya siyang sumang-ayon sa kanyang anak na babae. Ngunit tiyakin na umuwi ka sa katapusan ng linggo. Matapos turuan ang kanyang anak na babae, pinigilan ng ama ang kanyang luha at lumakad ng mauna. Hinabol ni Haeyoung ang kanyang ama at humiling na tulungan siyang isuot ang kanyang bag. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at nangakong uwi siya sa tuwing may oras siya. Ang mag-ama ay muling nagkasama tulad ng mga nakaraang taon. Masaya silang naghawakan ng kamay at naglakad pa uwi. Sa unang araw pa lang ng kanilang pagsasama, sabay silang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga ina. Bigla silang nakaramdam ng isang bagay na mali. Nang makarating sila, natigilan sila. Lumalabas na ang nanay ni Juhwan ay ang may-ari ng tindahan ni Yaong-sil. Madalas ding nag-aaway ang dalawang nanay dahil sa pagtataas ng renta. Ngunit ang bagong bukas na cafe ng nanay ni Juhwan ay hindi makahanap ng angkop na part-time na empleyado. Kaya, hiniling niya kay Yaong-sil na pansamantalang tulungan siya. Ngunit hindi lamang siya nagpapasalamat, ngunit inakusahan niya rin si Yaong-sil na ninakaw ang kanyang singsing. Kaya, dumiretso silang dalawa sa istasyon ng pulisya. Doon, nalaman ni Haeyoung na ang may-ari ng bahay na madalas na nagpapahirap sa kanyang mga magulang ay ang nanay ng kanyang nobyo. Sinabi ni Yaong-sil kay Haeyoung na inakusahan siya ng nanay ni Juhwan na ninakaw ang kanyang singsing. Ngunit pinilit ng nanay ni Juhwan na siya ang kumuha nito. Mahinahon niya pang hiniling kay Yaong-sil na ibalik ang singsing. Nagplano si Juhwan na hikayatin ang kanyang nanay na umuwi at hanapin itong mabuti. Ngunit hindi pinayagan ng nanay ni Juhwan ang kanyang anak na makialam. Sa harap ng ugali ng nanay ni Juhwan, pinigilan din ni Haeyoung ang kanyang galit. Sa sandaling ito, natagpuan ng pulisya ang nawawalang singsing sa damit ng nanay ni Juhwan. Biglang nahiya si Juhwan. Sinisi niya ang kanyang nanay kung bakit hindi niya ito kumpirmahin ng mabuti. Sa sandaling ito, nagalit si Yaong-sil dahil sa maling akusasyon. Hiniling niya sa nanay ni Juhwan na humingi ng tawad sa kanya. Ngunit ginamit ng nanay ni Juhwan ang dahilan na hindi niya alam ang nangyari para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang makita ito, nagplano si Juhwan na humingi ng tawad sa kanyang magiging biyena.
hangganan. Patawarin mo talaga ako. Umalis ka. Ang pinakamahalaga ay pinahiya ng nanay niya ang kanyang sarili sa harap ng isang ikatlong partido. Mula sa legal na pananaw, ito ay malinaw na isang krimen ng paninirang puri. Ngunit mayabang na sinabi ng nanay ni Jung-hwan na ang isang taong tulad nito ay walang dangal. Ang sinabi niyang ito ay lubos na nagpagalit kay Haeyoung. Binalaan niya ang nanay ni Jung-hwan na kung hindi siya hihingi ng tawad, ay dedemanda niya ito kaagad. Natakot si Jung-hwan na lumaki ang gulo, kaya mabilis siyang humingi ng tawad sa kabilang partido. Ngunit ang nanay ni Jung-hwan ay nagpakita pa rin ng pagtanggi. Sa sandaling ito, ang ama ni Haeyoung ay nagmamadali rin na dumating nang malaman niya ang balita. Dito lang humupa ang laban. Nakita ng nanay ni Jung-hwan si Haeyoung na sumisigaw ng malakas. Inisip niyang walang kwenta ang mag-ina. Ngunit nilinaw ni Jung-hwan na mali ang kanyang nanay. Sa halip, nakita niyang medyo kaibig-ibig ang dominante na hitsura ni Haeyoung. Bagaman nakaramdam ng pagkasawi ang nanay, nagkaroon siya ng anak na babae na abogada na maghihiganti para sa kanya. Agad na gumanda ang pakiramdam ng kanyang ina. Bagaman medyo naiilang si Haeyoung, hindi pa rin niya kayang lunukin ang galit niya. Nang makauwi si Jung-hwan, dali-dali siyang tumawag kay Haeyoung. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya sinagot ang tawag. Kinabukasan, galit siyang pumunta para hanapin ang nanay ni Jung-hwan. Binalaan niya ang nanay ni Jung-hwan na kung hindi siya hihingi ng tawad sa kanyang nanay, magkikita sila sa korte. Nalaman din ni Haeyoung na sinasamantala ng nanay ni Jung-hwan ang iligal na konstruksyon para arbitraryong taasan ang renta. Kung ayaw niyang magkaproblema, gawin niya agad ang sinasabi niya. Pagkatapos ay ibalik ang labis na renta na kinuha mo sa aking nanay. Walang nagawa ang nanay ni Jung-hwan kundi makipag-ayos. Ngunit hindi niya namalayan na si Haeyoung ay ang nobya na nakilala ng kanyang anak 8 taon na ang nakalilipas. Lumalabas na 8 taon na ang nakalilipas, hinanap ng nanay ni Jung-hwan si Haeyoung dahil sa kanilang relasyon at hiniling sa kanya na iwanan kaagad ang kanyang anak. Lumalabas na ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil sa sobrang kahirapan ng pamilya ni Haeyoung. Ang mga salita ng nanay ni Jung-hwan ay malalim na sumakit sa dangal ni Haeyoung. Para mapanatili ang kaunting dangal, ayaw niyang sabihin ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Bukod pa rito, alam niya rin na ang ugali ng nanay ni Jung-hwan ay hindi magbabago. Sa totoo lang, gusto lang ni Haeyoung na hikayatin ni Jung-hwan ang kanyang nanay na humingi ng tawad sa kanyang nanay. Ngunit hindi kayang kumbinsihin ni Jung-hwan ang kanyang matigas ang ulong nanay. Sa bandang huli, nais niya pa ring makipag-ayos kay Haeyoung. Kaya naman, ayaw niyang maging masyadong komplikado ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi niya inaasahan na si Haeyoung ay muling magmumungkahi ng paghihiwalay. 8 taon na ang nakalipas nang bigla na lang umalis si Haeyoung nang walang paalam, at ngayon gusto na naman niyang gawin iyon. Kaya naman, galit na pumayag si Jung-hwan. Ang sikat na superstar ay sa wakas ay nakakuha ng isang gig. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng hemorrhoid. Kahit na matindi ang sakit, matyaga pa rin niyang tinapos ang unang photoshoot. Ngunit nang dumating sa pangalawa, ang malaking bituin ay natigilan, tinitingnan ang upuan sa harap niya, lihim na pinalakasan ni Jo Eun-hee ang loob ng sarili. Nang maghanda siyang umupo, biglang may nangyari. Pagkatapos, dinala siya sa isang ambulansya ng mga medikal na tauhan. Ang maliit na assistant, na ito ang unang araw sa trabaho, ay parang hindi na makakapagtrabaho pa. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, tinawag siya ng kanyang boss. Ngunit sinabi ng boss na ang dahilan ng pagkuha niya sa kanya ay dahil nakita niya ang pagtitiyaga ng isang atleta sa kanya. Akala niya ay makakapagpatuloy siya bilang isang mahusay na assistant ni Jo Eun-hee. Ngunit sa unang araw pa lang niya sa trabaho ay nagdulot na siya ng isang malaking problema. Gayunpaman, kung mapapapayag niya si Jo Eun-hee at maging assistant niya sa loob ng isa pang taon, papayagan ng boss na gawing regular na empleyado si Mi-eong. Sa ganitong kagandang oportunidad, kahit pa mahirap, kailangang magtiyaga ni Mi-eong sa loob ng isang taon. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay pakalmahin ang malaking bituin na ito. Pagkatapos, bumili siya ng seaweed na para lang sa mga buntis. Dahil narinig ni Mi-eong na ang ganitong uri ng seaweed ay napakahusay para sa constipation. Nang makita ito ni Jo Eun-hee, nagalit siya at halos itapon na niya si Mi-eong palabas. Upang ipakita ang kanyang pagiging taos-puso, nagsulat din si Mi-eong ng isang liham ng paghingi ng tawad. Ang simula ay maayos pa, ngunit habang tumatagal ay mas lalo itong nagiging mali. Ang hemorrhoid ay masakit kahit na may kaunting hangin lang na humihit. Sa pagkarinig nito, hindi na talaga napigilan ni Jo Eun-hee ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos, si Mi-eong ay walang awang itinapon palabas. Walang magawa si Mi-eong at hindi niya talaga alam kung paano papayapain si Jo Eun-hee. Paalala ng nakatatanda, siguro ay pwede niyang subukan ang beauty trap pagpapanggap na maganda. Ngunit ang pagiging malambing ni Mi-eong ay halos masuka ang manager. Muli siyang nagdala ng bulaklak para sunduin si Jo Eun-hee sa ospital. Hindi man lang siya tinignan ni Jo Eun-hee at walang awang iniwan siya sa parking lot. Ang una niyang ginawa pagdating sa kumpanya ay hilingin sa boss na agad na tanggalin si Mi-eong at nagreklamo pa siya kung gaano katanga si Mi-eong. Ngunit sinabi ng boss na kung ganoon, ibigay na lang si Mi-eong sa kanyang mortal na kaaway. Sa kabutihang palad, may kulang na tao sa kabilang panig, kaya nang marinig niya iyon, nagdesisyon pa rin si Jo Eun-hee na magtiis pa ng kaunti. Ngunit sa tuwing lalabas siya, pinapaisip niya si Mi-eong kung paano siya makakapunta doon. Ni minsan ay ginigising niya si Mi-eong sa hating gabi para pumunta sa malalayong lugar at bumili ng beef bonso para sa kanya, at para maiwasan na madaya, inutusan pa niya si Mi-eong na kumuha ng litrato at ipadala sa kanya. Para maging regular na empleyado, matyaga pa ring nagtitiis si Mi-eong. Pumunta si Mi-eong at Jo Eun-hee sa G-Face para mag-ensayo. Nakita ni Mi-eong ang maling postura ni Jo Eun-hee, at dahil siya ay isang dating atleta, hindi niya ito matiis. Kaya naman,
siya ay naging tagapagsanay at sa ilalim ng kanyang pamamahala, naging mas madali ang mga bagay-bagay. Upang magpakita ng pasasalamat, pinayagan pa niya si Myeong na maging driver niya. Ngunit habang nag-uusap sila, aksidenteng nabanggit ni Myeong ang kanyang ama. Huminto ang sasakyan at hindi inaasahang pinababa siya ni Jo Eun-hee. Hindi niya talaga maintindihan kung saan siya nagkamali. Ang babae na nasa unang araw pa lang sa trabaho ay binuli ng kanyang amo. Ngunit hindi alam ng amo na ang babaeng binuli niya ay ang kanyang magiging hipag at noong nasa eskwelahan pa sila, madalas na tinutukso ni Yeoju si Myeong. Matagal niyang hinintay ang araw ng pagtatapos at pagtatrabaho. Ngunit nakatagpo pa rin siya ng kanyang mortal na kaaway. Nagkataon pa na siya ang naging team leader ni Myeong. Ngayong araw, inihayag ng kanilang ina sa lahat na dadalhin ng kanyang kuya ang kanyang nobya sa bahay ngayong gabi. Dahil ilang araw na ang nakalipas nang makipagkita si Yeoju sa kanila, sinabi pa niya na buntis siya sa anak ni Jo Nyao. Tumayo ang dalawang matanda at hindi muna matanggap ang balita dahil ang kanilang anak ay naghahanda para sa public service exam. Akalain nilang makakapasa na ang kanilang anak na 4 na taon nang kumukuha ng exam, ngunit hindi inaasahan ng mag-asawa na gagawa ang bastos na batang ito ng ganoong bagay at higit pa rito. Ang pagkakamali na ito ay pinahayaan pang sabihin ng babae. Ang buong pamilya ay sobrang galit at gusto na nilang patayin ang walang kwentang taong ito. Ngunit ang bigas ay naluto na, kaya kailangan pa ring panagutan ang babae. Kaya naman, ang buong pamilya ay naghanda ng masarap na hapunan para sa kanilang magiging manugang. Si Yeoju ay naghanda rin ng regalo para sa kanyang magiging biyenan. Masigasig na ipinakilala ng tatay ang bawat miyembro ng pamilya sa kanyang manugang. Ngayon, ang ikatlong anak na nag-overtime pa sa kumpanya ay hindi pa nakakauwi. Pagkatapos, inihabili ni Yeoju ang lahat ng trabaho kay Myeong bago siya umuwi. Dahil narinig niya na malakas si Myeong, sinadya niya itong pahirapan at inutusan siyang ilipat ang lahat ng gamit sa bodega. Nang buhatin na ni Myeong ang pinakamabigat na kahon, patuloy na nagdagdag si Yeoju ng mga bagay sa ibabaw. Ngunit dahil masyadong mataas ang mga nakasalansan, hindi na makapagbalanse si Myeong. Hindi inaasahang bumagsak ang kahon sa milk tea cup at sakto pang natapon sa damit ni Yeoju. Bago umalis, galit na sinabi ni Yeoju sa kanya na labhan ang kanyang mahal na damit at pagkatapos ay linisin ang dressing room bago siya umuwi. Ang ina niya sa bahay ay patuloy na tinutulungan siya upang makauwi siya agad. Nang matapos ni Myeong ang trabaho at nagmamadaling umuwi para makilala ang kanyang magiging hipag, pareho silang natigilan. Ito nga ang tinatawag na ONJD parang small world. Nang makita ni Yeoju ang mesa na puno ng pagkain, nawalan siya ng gana. Si Myeong naman ay sobrang galit. Narinig ng lola na kasing edad ni Myeong ang manugang niya, kaya hindi niya mapigilang magreklamo na mukha itong matanda sa kanyang edad. Kahit na medyo awkward ang atmosphere, pilit pa ring gumiti si Yeoju. Nagmamadaling ipinaliwanag ng tiyahin na ito ay isang uri ng fashion ng mga kabataan. Ngunit si Myeong na nakaupo sa tabi ay nanatiling tahimik. Sinabi pa ni Jo Nyao na magkasama sina Yeoju at Myeong sa isang departamento. Ngunit si Yeoju ay nataranta at sinabing napakaraming empleyado sa departamento. Hindi niya talaga nakilala si Myeong at masigasig pa siyang bumati kay Myeong. Si Myeong ay natigilan, nagdahilan na sumasakit ang tiyan at nagtago sa banyo. Hanggang sa umalis si Yeoju, hindi pa rin lumalabas si Myeong. Gayunpaman, ang mga magulang ay labis na nasiyahan sa malakas na manugang na ito, na sa murang edad ay naging team leader na ng isang departamento. Mas mahusay kaysa sa kanilang sariling Myeong. Ang pangalawang kapatid na babae at si Raeong ay hindi nasisiyahan dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Alam nilang hindi ito isang ordinaryong tao. Inakala ni Raeong na naiinggit ang ikatlong kapatid na babae dahil sa matagumpay na karera ng kanyang kasing edad na hipag. Ngunit sa sandaling ito, ayaw magsalita ni Myeong. Hindi niya talaga alam kung paano niya haharapin ang kinamumuhi ang babae na ito sa mga susunod na araw. Si nanay ay atat na magkaroon ng apo, ngunit ang kanyang anak ay laging takot na ipakilala ang kanyang nobya sa kanya. Nang araw na iyon, dinala ni Ju-hwan si Haeyoung sa bahay, ngunit hindi inaasahang dumating ang nanay niya para mag-inspeksyon. Sa takot, mabilis na itinulak ni Ju-hwan ang kanyang nobya sa banyo, ngunit pagpasok pa lang ng nanay niya, kinuha na niya ang baso sa mesa at ang lipstick stain sa baso ay nakapagpagulat kay Ju-hwan. Sa sandaling iyon, hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang nanay. Nang ilapag ng nanay niya ang baso, dali-dali niya itong kinuha at ginamit ang kanyang bibig para burahin ang lipstick. Sa huli, lumabas na ang nanay ni Ju-hwan ay dating nagpabintang sa nanay ni Haeyoung na nagnakaw ng singsing at dinala ito sa presinto. Dahil dito, galit na nakipaghiwalay si Haeyoung. Alam ni Ju-hwan na mali ang ginawa ng kanyang ina, kaya siya ay kusang loob na humingi ng tawad para sa kanya. Bagaman naiinis si Yeong-sil dahil sa hudyat ng kanyang asawa, tinanggap pa rin niya ang paghingi ng tawad ni Ju-hwan. Pagkaalis ni Ju-hwan, nagtaka si Yeong-sil kung paano nagkaroon ng ganoong klaseng anak ang nanay ni Ju-hwan. Nang buksan niya ang kahon, labis siyang nagulat, hindi inaasahang nagbigay siya ng premium na Korean beef. Nagulat din si Raeong at sinabing, ito ang regalo ng magiging manugang sa unang pagbisita nito sa bahay. Hindi niya inaasahang ganito kagastos ang anak ng may-ari ng bahay. Si Haeyoung, bagaman walang sinabi, ay sobrang tuwang-tuwa sa loob-loob niya at nagustuhan din ng nanay niya ang lalaking ito.
Sayang lang, anak siya ng nakakainis na may-ari ng bahay. Kung hindi, sana siya ang maging manugang namin. Dahil tinanggap na siya ng kanyang ina, masayang-masaya si Haeyoung. Upang mapabuti ang kanilang relasyon, isinantabi ni Haeyoung ang kanyang pride at kusang loob na pumunta sa bahay ng kanyang nobyo, kaya sa wakas ay nagkaayos na rin silang dalawa. Ngunit nalaman ng nanay ni Junghwan na humingi ng tawad ang kanyang anak kay Yeongsil. Sa galit, pumunta siya para kausapin ang kanyang anak dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali. Ngunit si Haeyoung, na mainitin ang ulo, ay hindi na talaga makinig pa, kaya lumabas siya mula sa banyo. Nanay ni Junghwan, na nakitang laging nakatingin ang kanyang anak sa banyo, ay naramdaman na may tinatago ito sa kanya. Sa kabutihang palad, nakatago si Haeyoung sa tamang oras, kaya hindi siya natuklasan ng nanay ni Junghwan, ngunit ang matalim na tingin nito ay halos ikinamatay na ni Junghwan sa takot. Dahil sa takot na matuklasan ng kanyang ina ang tungkol sa kanila ni Haeyoung, nagmamadaling nagdahilan si Junghwan para dalhin ang kanyang ina palabas. Nang makita niyang umalis na ang kanyang ina, kumalma siya. Pagka-uwi niya, lumuhod si Junghwan sa harap ng kanyang nobya at kusang loob na inamin ang kanyang pagkakamali at pinalitan pa niya ang password ng pinto sa kaarawan ni Haeyoung. Dahil dito, nakaligtas siya sa isang krisis. Nang magising sa umaga, tinawag ni Haeyoung ang kanyang nobyo para pumunta sa trabaho. Anong oras na, Yeongjae? Anong tinawag mo sa akin, Yeongjae? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Junghwan na hindi niya talaga iyon sinasadya. Ngunit galit na inayos ni Haeyoung ang kanyang bagahe at nagdesisyon na tapusin ang kanilang relasyon. Sinabi ni Junghwan na nasanay siya sa pagtawag sa pangalang iyon sa trabaho, kaya aksidente niyang nasabi. Ngunit dahil sa ganoong pagkakamali, paano madaling mapapatawad ni Haeyoung si Junghwan? Nang magpulong silang tatlo, sinadya ni Junghwan na tawagin si Yeongjae bilang Haeyoung at nagbigay ng parehong paliwanag at gaya ng inaasahan, galit na tumalikod si Yeongjae. Sa sandaling iyon, nakahinga na si Junghwan ng maluwag. Tapos na ba? Katuwaan ng boss na bulihin ang bagong intern, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan. Noong high school, madalas na binubuli ni Yuju si Miyeong dahil mataba ito. Kapag naiisip ni Miyeong na magiging hipag niya si Yuju sa hinaharap, nahihirapan siyang tanggapin ito. Ngunit walang hiya na nakipagkaibigan si Yuju kay Miyeong at siya pa ang kusang loob na bumili ng kape para sa kanya. Sinabi niya sa lahat na si Miyeong ay kanyang kaklase noong high school at kailangan siyang alagaan ng lahat ng mas maigi. Ngunit sa harap ng pagbabago ni Yuju, hindi nagpasalamat si Miyeong dahil hindi alam ng lahat na hindi niya makalimutan ang pambubuli noong nakaraan. Ngunit pakiramdam ni Yuju, hindi naman malaking bagay iyon. Bukod pa rito, ginawa niya iyon para sa kanyang ikabubuti, hindi ba? Kung hindi siya binuli, paano siya naging matagumpay sa pagpapayat? Ngayon, hindi na nagpapahintulot si Miyeong na siya ay mabuli, kaya ayaw niyang patawarin si Yuju. Ngunit si Yuju ay buntis sa apo ni Miyeong. Gusto ba niyang maging awkward ang kanyang kuya sa gitna? Dapat maging malungkot ka rin sa akin, sabi ni Miyeong, kaya nataranta si Yuju. Hindi niya talaga alam kung paano niya makukuha ang tawad ni Miyeong. Alam ni Miyeong na hindi niya kayang iwanan ang kanyang kuya, dahil umaasa ang kanyang kuya na hihingi ng tawad si Yuju ng taos puso sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, mag-isa si Miyeong na umiinom para maibsan ang kanyang kalungkutan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang magiging hipag ay ang pinakakinamumuhian niyang tao. Sa sandaling ito, si Jo-eun-hee, na nalulungkot din, ay nagkataong dumaan. Tapos, magkasama silang umupo para uminom at ibsan ang kanilang kalungkutan. Ikinuwento ni Miyeong kay Jo-eun-hee ang kanyang trahedyang karanasan. Gusto niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa pambubuli para pigilan silang magpakasal. Ngunit ang babaeng iyon ay buntis sa anak ng kanyang kuya. Ang sitwasyong ito ay talagang awkward. Kung ganoon, gamitin mo ang iyong espesyal na lakas upang dahan-dahang maghiganti at pahirapan siya. Sa mundong ito, maraming tao ang nagbubuntis at nanganganak, ngunit marami ring nag-iiwan sa kanilang mga anak at malapit lang sa atin. Iniwan ni aktor Jo-eun-hee ang kanyang anak. Baliw ka ba? Kung narinig ito ng ibang tao at lumabas sa front page, lagot ka na. Lumalabas na si Jo-eun-hee ay hindi ang taong nang iwan sa iba, kundi ang taong iniwan. Bukod pa rito, natagpuan na ni Jo-eun-hee ang lalaking nang iwan sa kanilang mag-ina at plano niyang lumipat sa kanilang bahay pagkatapos ng ilang araw at pagkatapos ay guluhin ang kanilang pamilya. Narinig din ni Jo-eun-hee na may 4 na anak ang pamilyang iyon at pagkatapos niyang lumipat, tiyak na gagawin niyang magbayad ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-uusap, mas naging malapit ang kanilang relasyon, ngunit hindi inaasahan ni Miyeong. Ang lalaking gustong paghigantihan ni Jo-eun-hee ay ang kanyang ama. Nais ng ina na mag-anunsyo ng isang nakakagulat na balita sa kanyang mga anak at lumalabas na mayroong isa pang anak ang kanilang ama. Ang balitang ito ay nakagulat sa 4 na magkakapatid. Akala nila ay sa mga drama lang nangyayari ang mga ganitong bagay. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito mismo sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay nagbigay pa ng mas nakakagulat na balita ang kanilang ina. Ang batang iyon ay lilipat sa ating bahay para manirahan dito. Dahil bigla itong nangyari, hindi ito matanggap ng lahat. Nagdesisyon ang mga bata na sama-samang magprotesta at umalis sa bahay. Ngunit hindi nila inaasahan na pumayag ang kanilang ina ng walang pag-aalinlangan. Nararamdaman ni Haeyoung na ang utak ng kanyang ina ay tiyak na naapektuhan. Paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon ng ganoon kakalmado? Bukod pa rito, pinapaintindi pa niya sa kanyang mga anak na dapat nilang maintindihan ang kanilang ama dahil nangyari naman ito bago pa siya ikasal. Kaya
Kaya ayaw ng nanay na punahin ang inyong ama dahil wala siyang saloobin. Wala rin kayong karapatan na tumutol. Ngunit hindi inaasahan ni Joong-hee na ang ikatlong anak ng kanyang ama ay ang kanyang manager. Bakit ka nandito? Paano nangyari ang ganoong klaseng coincidence sa mundo? Naalala tuloy ni Mieong ang sinabi ni Joong-hee sa kanya, guguluhin ko ang pamilya nila. Hindi matanggap ni Mieong ang realidad na ito. Bukod pa rito, kahapon ay sumama pa siya kay Joong-hee sa pagbili ng mga regalo para sa buong pamilya. Ito ay malinaw na isang time bomb na nakalagay sa loob ng bahay. Akala ni Joong-hee, ipagmamalaki siya ng pamilya dahil sa kanyang pagiging sikat na artista. Ngunit sa kanilang saloobin, nalaman niyang hindi siya tinatanggap. Pagkatapos, ipinakilala ng tatay ang anak na ito sa lola at sa tiyuhin. Sa harap ng napakaraming kamag-anak, biglang naramdaman ni Joong-hee na parang fan meeting. Ngunit ang mga tagahanga na ito ay hindi masyadong masigasi. Nahiya na kinuha ni Joong-hee ang upuan at umupo sa sahig kasama ang lahat. Sinabi ng nanay kay Joong-hee na sabihin lang kung may hiling siya. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Joong-hee na kailangan niya ng sariling banyo at kailangan din itong lagyan ng bidet. Ngunit dahil limitado ang espasyo sa bahay, ang hiling na ito ay medyo awkward. Naguguluhan ang lola dahil hindi niya alam kung ano ang bidet. Iyon ay pang spray sa puwit. Kapag sprayan ang puwit niya, hindi ba masusunog? Ang mga salita ng lola ay talagang nakapagpahiya kay Joong-hee. Ang awkward na sitwasyong ito ay nakapagpatawa sa lahat. Ang tanging taong hindi makatawa ay si Mieong. Buong gabi si Mieong ay nasa rooftop at hindi makatulog. Sapat na ang sakit ng ulo na ang nobya ng kanyang kuya ay ang taong nambubuli sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Joong-hee ay anak din ng kanyang ama. Hindi maintindihan ni Mieong kung bakit sa kanya nangyayari ang lahat ng masasamang bagay na ito. Mula noon, sinimulan niyang iwasan si Joong-hee. Dahil sa ginaw, nagdesisyon si Joong-hee na kausapin si Mieong para maging malinaw ang lahat. Ngunit nang lumabas siya, nakita niya si Yoo-joo at Jonghyun na magkasama. Naalala tuloy ni Joong-hee ang sinabi ni Mieong noong lasing ito. Sinabi ni Mieong na ang nambubuli sa kanya ay nasa kumpanya. Kinumpirma rin ni Joong-hee na si Yoo-joo ang nambubuli kay Mieong. Nang ipakita ni Yoo-joo kay Joong-hee ang kanyang bagong disenyo na damit, sinadya ni Joong-hee na maghanap ng mali para ipagtanggol si Mieong. Pinahirapan niya si Yoo-joo at nang makita niyang nagalit si Yoo-joo sa kanyang assistant, tinanong niya si Yoo-joo kung paano niya nagawang ganoon ang pagtrato sa ibang tao. Nambubuli ka rin ba noong nasa eskwelahan ka? Nang lumabas si Joong-hee ng mayabang, sinundan siya ni Mieong at sinabi sa kanya na huwag nang makialam pa sa kanyang mga problema. Hindi sinasadyang narinig ni Haeyoung sa voice recorder na ang nambubuli kay Mieong noong high school ay si Yoo-joo. Kaya naman, galit siyang pumunta para hanapin si Mieong at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Ang totoo, natatakot si Mieong na mag-alala ang kanyang mga magulang kaya ayaw niyang ikwento ang kanyang karanasan noong high school. Ayaw din niyang maging awkward ang kanyang kuya dahil sa bagay na ito. Kung sakaling malaman ng kanyang kuya ang tungkol dito at magdesisyon pa rin siyang pakasalan si Yoo-joo, hindi na niya ito mapapatawad pa. Kaya ngayon, umaasa si Mieong na taos pusong hihingi ng tawad si Yoo-joo sa kanya. Nang malaman ni Haeyoung ang iniisip ni Mieong, dahan-dahang kumalma ang kanyang galit na puso. Pagkatapos niyang umuwi, inaya niyang magkita si Yoo-joo. Ang malamig na ekspresyon ng kanyang hipag ay nagpasindak kay Yoo-joo at pinagpawisan siya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Haeyoung sa kanya, diretsahan niyang sinabi ang tungkol sa pambubuli ni Yoo-joo kay Mieong noon. Kaya naman, ayaw niyang pahirapan pa si Yoo-joo, basta kikipag-isipan niya itong mabuti at humingi ng tawad kay Mieong, ayos na ang lahat. Ang totoo, mayroon ding dahilan si Yoo-joo sa paggawa nito, dahil sinabi ni Mieong sa guro ang tungkol sa pagiging ampon niya ng kanyang stepmother. Mula noon, kumalat sa buong paaralan ang tungkol sa pagiging ampon ni Yoo-joo. Dahil sa galit sa kanya, nakipagsabuatan si Yoo-joo sa kanyang mga kaklase para ibuli si Mieong, ngunit pakiramdam ni Haeyoung, hindi ito dahilan para mapatawad. Ano man ang dahilan, kailangan niyang humingi ng tawad kay Mieong para sa kanyang ginawa. Sa totoo lang, natatakot din si Yoo-joo na dahil sa bagay na ito, hindi siya makakaharap sa kanyang biyenan. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at nagdesisyon na humingi ng tawad kay Mieong. Sinabi rin ni Yoo-joo ang dahilan kung bakit niya kinasusuklaman si Mieong. Basta mapatawad lang siya ni Mieong, kahit anong hilingin ay papayag siya. Bagaman walang sinabi si Mieong para sa kanyang kuya, tinanggap niya sa kanyang puso ang paghingi ng tawad ni Yoo-joo. Ngunit umaasa siya na pagkatapos magpakasal ni Yoo-joo sa kanyang kuya, alisin na niya ang kanyang pag-ugali at dapat ay makisama siya sa lahat. Kung hindi niya masisigurado kung ano ang kanyang gagawin. Masayang naghahapunan si Haeyoung at ang kanyang nobyo. Pareho silang nakatanggap ng balita na ang kanilang mga kaklase sa kolehiyo ay malapit ng ikasal. Pagkatapos maghiwalay at magkabalikan, sila ay magkasama na sa loob ng 8 taon. Ang ganitong uri ng hindi madaling mahanap na kapalaran ay talagang kahanga-hanga. Sa sandaling ito, sabay silang nag-isip tungkol sa kanilang mga sarili. Pareho silang curious kung bakit hindi nila kailanman nabanggit ang tungkol sa kasal. Ngunit dahil sa kanilang pride, pareho nilang sinabi na wala silang planong magpakasal sa ngayon.
Bagamat masaya sila sa labas dahil pareho silang may parehong ideya, sa loob ay kinamumuhian nila ang isa't isa dahil wala silang intensyon na magpakasal. Pagkatapos ng trabaho sa araw na iyon, pumunta silang dalawa sa supermarket para mamili ng pagkain. Ngunit hindi nila inaasahan na makikita sila ni Raeong. Dahil dito, naisip agad ni Raeong ang taong kasama sa bahay ni Haeong. Kaya, palihim na sinundan ni Raeong ang dalawa sa tirahan ni Haeong at gaya ng inaasahan. Talagang nakatira si Haeong kasama ang lalaking iyon, kaya di nahawakan ni Raeong ang kahinaan ni Haeong. Labis ang tuwa sa puso ni Raeong. Sinundan niya sila sa buong daan at kinunan ng litrato ang lahat ng ebidensya na nakuha niya sa kahinaang ito. Pwede mong isuot ang bag ni Haeong nang walang pakialam, ngunit kung malalaman ito ng mga magulang, hindi maiisip ang magiging resulta. Sa oras na ito, abala pa rin ang dalawa sa paghahanda ng hapunan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Haeong ng mga larawan mula kay Raeong at mas nakakatakot pa, ipinadala rin ang address ng bahay. Agad itong nagbigay ng masamang pakiramdam sa dalawa, ang magkasintahan na palihim na nakatira ng magkasama sa likod ng mga magulang. Nahuli sila ng nanay ni Haeong at nanay ni Junghwan. Tumaas ang presyon ng nanay ni Haeong at sumugod para saktan ang kanyang anak na babae. Ngunit nakita ito ni Junghwan at agad siyang humarang sa harap. Nakita ng nanay ni Junghwan na nasasaktan ang kanyang anak, kaya dali-dali siyang lumapit upang pigilan ang kumpare. Hindi kumalma ang nanay ni Haeong at galit na iniuwi ang kanyang anak. Sa oras na ito, naghihintay na ang kanyang ama sa pintuan at pagkatapos ay pinagalitan ng husto si Haeong ng kanyang mga magulang. Sa kabilang dako, pinagalitan din ng todo si Junghwan ng kanyang ina. Hindi niya papayagan na maging manugang niya ang isang anak na babae mula sa mahirap na pamilya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa pakikisama ng kanilang anak sa kanyang kasintahan. Nagulat din ang kanyang ama sa balitang ito. Sinabi na kung may gusto na siyang babae, dapat ay ipinakilala na niya ito sa kanilang mga magulang. Paano siya magiging iresponsable at pipiliing magsama na agad? Inakala ni Junghwan na hihintayin muna niya na pag-usapan nila ang kasal bago niya sabihin sa kanyang mga magulang. Nang marinig ng ina na may balak magpakasal ang kanyang anak, lalo siyang nagalit at nanggigigil. Kahit na maganda ang kalidad, hindi niya papayagan na magpakasal si Haeong sa pamilyang ito pagkatapos na linawin ang sitwasyon mula sa kanyang anak. Pinagalitan siya ng ama dahil hindi niya dapat ginawa iyon. Kung ang babaeng gusto niya ay dapat niyang mahalin at pahalagahan ng husto. Kung ang kanyang sariling anak na babae ang nasa sitwasyon na iyon, hindi niya patatawarin ang manugang na lalaki. Kaya naman, umaasa siya na magre-reflect ang kanyang anak sa kanyang sarili. Kinagabihan, kusang loob na pumunta si Junghwan sa bahay upang humingi ng tawad sa mga magulang ng kanyang kasintahan at inako niya ang lahat ng responsibilidad. Bagamat labis na ikinabahala ito sa pamilya, gusto pa rin malaman ng ama kung ano ang mga plano ni Junghwan. Sinabi ni Junghwan na kung papayag si Haeong at ang dalawang tiyuhin, gusto niyang magpakasal kay Haeong kaagad. Ngunit paano basta-basta ibibigay ng nanay ni Haeong ang kanyang anak sa isang irresponsableng lalaki? Alam ang iniisip ni Junghwan. Nagpasya ang kanyang ama na pauwiin muna siya at ang iba pa ay pag-uusapan na lang mamaya. Dahil napag-usapan na ang lahat, gusto ring malaman ni Junghwan kung ano ang iniisip ni Haeong. May balak din si Haeong na magpakasal. Ngunit nang maisip niya na kailangan niyang makasama ang nanay nito sa hinaharap, nawalan agad siya ng lakas ng loob na magpakasal. Ngunit hindi sinabi ni Haeong ang dahilan ng kanilang paghihiwalay 8 taon na ang nakakaraan. Dahil dito, naisip ni Junghwan na ayaw talaga siyang pakasalan ni Haeong at dahil sa isyong ito, hindi rin tumigil ang kanyang nanay sa pagreklamo sa kanyang anak. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang nabanggit ng nanay niya ang isang bagay. Saka lang nalaman ni Junghwan ang tunay na dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Haeong noong nakaraang taon. Lubhang nadismaya si Junghwan sa ginawa ng kanyang ina, kaya agad siyang umalis upang hanapin si Haeong. Tinanong niya kung bakit itinago niya ito sa loob ng 8 taon. Kung ayaw niyang magpakasal dahil sa kanyang ina, maaari siyang lumipat mula sa bahay nila at hindi na kailangan pang makaharap ni Haeong ang taong kinamumuhian niya. Ngunit hindi maaaring maging makasarili si Haeong na hayaang iwanan niya ang kanyang mga magulang. Ayaw din niyang magkaroon ng masamang reputasyon sa pagsira ng pamilya ng iba. Sa palagay niya, walang masama kung magde-date sila gaya ng ginagawa nila ngayon. Gusto lang ni Junghwan na mamuhay ng normal. Hindi niya talaga matanggap ang ganitong buhay na may pag-ibig lang at walang kasal. Kaya naman, matagal silang hindi nag-usap at nagpasya si Junghwan na mag-travel sa Vietnam para magtrabaho at palihim pa niyang ibinenta ang kanyang apartment nang hindi alam ng kanyang mga magulang. Sa oras na ito, nataranta ang nanay ni Junghwan, hindi lang dahil hindi umuwi ang kanyang anak sa loob ng panahong ito, kundi dahil pinalitan pa nito ang numero ng telepono. Habang labis silang nag-aalala, bigla silang nakakita ng balita tungkol sa isang aksidente sa sasakyan. Bukod pa rito, ang sasakyang na aksidente ay kamukha ng sasakyan ni Junghwan. Nang tumakbo ang mag-asawa sa ospital, nalaman nilang hindi pala ang kanilang anak ang naaksidente. Ang nanay ni Junghwan ay natakot din at naupo sa sahig. Si Haeong sa kabilang banda ay walang ideya na aalis na si Junghwan para magtrabaho. Sa sandaling ito, may nag-doorbell. Bago magpakasal, huwag mong aawayin ang iyong hipag. Kung hindi, kukunin nila ang lahat ng atensyon sa iyong kasal. Lumalabas na sa gabi bago ang kasal. Binigyan ng hipag si Raeong ng isang pares ng flat shoes. Masaya at nagtataka si Raeong na tinanong kung siya lang ba ang binigyan. Sa hindi inaasahan, sinabi ng hipag na ang dalawa niyang hipag na mas maliit ay si Raeong lang ang matangkad. Natatakot siyang kunin ni Raeong ang atensyon niya kung mag-high heels ito, kaya naghanda siya ng flat shoes para kay Raeong.
Ang mga salita ng hipag ay lalong nagpagalit sa tatlong hipag. Kahit si Joong-hee na nasa tabi ay hindi na makatiis, kaya ginag pa siya si Joong-hee na dalhin sila sa beauty salon kinabukasan para mag-makeup at maging maganda. Ang sexy at kaakit-akit na si Haeyoung ay napuri ni Joong-hee, at ang estilo ni Raeyoung ay mas nakakatuwa. Nang lumabas si Miyeong na inosente at kaibig-ibig, nagulat si Joong-hee. Pati si Haeyoung at Raeyoung ay hindi inaasahan na magiging napakaganda ni Miyeong pagkatapos mag-makeup. Si Yeoju na naghihintay sa seremonya ay masayang-masaya. Ngunit nang makita niya ang tatlong hipag na bumababa sa hagdanan, nagulat ang lahat at biglang nawala ng tiwala si Yeoju. Nagsimula na siyang mautal sa pagsasalita at lahat ng mata ay agad na lumipat mula sa nobya patungo sa tatlong hipag. Nang mag-picture, ipinakita pa ni Haeyoung ang kanyang sexy na balikat. Kinuha ng tatlong hipag ang lahat ng atensyon. Maging ang ngiti ng hipag ay naging pilit. Pagkatapos ng kasal, nagtipon ang buong pamilya upang kumanta at sumayaw. Masigla ring hinila ni Miyeong at Raeyoung si Haeyoung sa entablado. Nang hawakan ni Haeyoung ang mikropono, biglang sumagi sa kanyang isip ang pagtatanghal niya sa entablado noong nasa paaralan pa siya. Sa oras na iyon, palaging nasa tabi niya ang kanyang nobyo sa ilalim ng entablado. Ngunit ngayon, matagal na silang hindi nag-uusap. Kapag iniisip niya ito, hindi mapigilan ni Haeyoung ang kanyang luha. Naunawaan ng buong pamilya ang nararamdaman ni Haeyoung na nalulungkot kaya umalis siya ng maaga. Isang araw, kumatok ang nanay ni Jung-hwan sa bahay ni Haeyoung. Saka lang nalaman ni Haeyoung na hindi lang ibinenta ni Jung-hwan ang kanyang apartment, kundi umalis na rin siya ilang araw na ang nakalipas. Dahil hindi niya makontak ang kanyang anak, wala nang ibang magawa ang nanay ni Jung-hwan kundi hanapin si Haeyoung. Alam niyang may paraan si Haeyoung para makontak ang kanyang anak. Humingi rin siya ng tawad kay Haeyoung para sa mga pagkakamali niya 8 taon na ang nakalipas, at umiiyak na nakiusap sa kanya na tulungan siyang hanapin ang kanyang anak. Ngunit walang balita si Haeyoung tungkol kay Jung-hwan, at kahit ang mga kasamahan nito ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Ang alam lang ay sinabi ni Jung-hwan bago siya umalis na magbabakasyon siya. Dahil sa paalala ng kanyang kasamahan, naalala bigla ni Haeyoung na sinabi ni Jung-hwan 8 taon na ang nakalipas na kung magkaroon siya ng oras, kailangan niyang pumunta sa isang beachfront resort para manatili ng ilang araw. Ngunit kahit na marami siyang napuntahang resort, wala roon ang pangalan ni Jung-hwan. Nang handa na siyang umuwi, bigla niyang nakita ang pamilyar na anino sa dalampasigan. Sa huli, si Haeyoung pa rin ang pinakamakakaintindi sa kanya. Gayunpaman, napakababa talaga ng kakayahan ni Jung-hwan sa pangingisda at hindi siya nakahuli kahit isang isda sa buong araw. Sa pag-ikot niya para bumalik, nakita niya si Haeyoung na naghihintay sa kanya. Inakala ni Haeyoung na matutuwa siya sa kanyang pagdating. Ngunit sinabi ni Jung-hwan na hindi niya matanggap ang uri ng buhay na gusto ni Haeyoung, ang maging magkasintahan lang at hindi magpakasal. Tumigil ka, magpakasal na tayo. Gustong magpakasal ng anak na babae, ngunit mahigpit na tinututulan ito ng kanyang ina. Mas gusto pa niyang maging dalaga ang kanyang anak habang buhay kaysa magpakasal sa pamilyang iyon dahil masyado niyang kilala ang walang katwirang biyenan. Sa labas ay maganda ang pananamit, ngunit sa loob ay nakakatakot na parang demonyo. Ang mas mahirap pa ring tanggapin ay ang pag-iisip nito na mayaman siya kaya minamaliit ang iba. Paano pa magkakaroon ng magandang araw ang anak niya sa harap ng ganyang klaseng biyenan? Ngunit may ibang pananaw ang ama tungkol dito. 31 taong gulang na ang kanilang anak at ito ang unang beses na nag-propose siyang magpakasal. Isa pa, alam ng lahat na wala talagang naging nobyo si Haeyoung. Bagamat may punto ang payo ng kanyang asawa, naramdaman ng ama na kailangan pa rin nilang pag-isipan itong mabuti. Pagkatapos ng trabaho, tinawag niya ang kanyang anak na babae. Gusto niyang malaman kung nag-aalala ba ang kanyang anak na harapin ang ganoong klaseng biyenan sa hinaharap. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi pa nagpapakasal si Haeyoung sa loob ng matagal na panahon ay dahil sa nanay ni Jung-hwan. Ngunit marami rin siyang pinag-isipan nitong mga nakaraang araw. Maraming beses niyang sinubukang layuan si Jung-hwan, ngunit hindi niya pa rin ito makalimutan. Maraming tao ang nagsisisi pagkatapos magpakasal. Pero kung hindi ka magpapakasal, baka mas lalo kang magsisi. Dahil pareho lang naman, bakit hindi mo subukan? Dahil dito, mababawasan ang mga pagsisisi sa kanyang buhay. Naniniwala rin si Haeyoung na magiging magaling siyang manugang. Nang marinig ng kanyang ina ang sinabi ng kanyang anak, hindi na siya umimik. Nirespeto rin ng kanyang ama ang desisyon ng kanyang anak na babae. Nang sabihin ni Jung-hwan ang tungkol dito sa kanyang mga magulang, mahigpit din na tinutulan ito ng kanyang ina. Ngunit sumang-ayon naman ang kanyang ama, dahil sa tingin ng kanyang ina, ang isang babae mula sa isang ordinaryong pamilya ay hindi karapat-dapat na maging manugang niya. Kahit na bumagsak ang langit, hindi siya papayag sa kanilang kasal. Ngunit determinado si Jung-hwan na pakasalan si Haeyoung. Kung hindi pumayag ang kanyang ina, wala siyang ibang magagawa kundi lumipat mula sa bahay na ito. Galit na galit din ang kanyang ama sa walang katwirang pag-ugali nito. Kung hindi siya pumayag sa kanilang kasal, bakit siya humingi ng tawad kay Haeyoung? Bakit niya hiniling sa isang tao na tulungan siyang mahanap ang kanyang anak? Malinaw na alam niya na kapag pumayag ang kanyang anak na umuwi, magkakabati sila. Ngayon, nag-iba na naman ang kanyang isip. Paano na ang kanyang limitasyon bilang isang tao? Sa oras na ito, hindi makapagsalita ang nanay ni Jung-hwan matapos siyang takutin ng kanyang asawa. Ngunit sa pag-iisip sa lahat ng mga alitan na nangyari sa pamilya ni Haeyoung noon, hindi pa rin niya matanggap ang manugang na ito. Sa kabilang banda, napag-usapan na ng dalawa ang tungkol sa kanilang kasal. Ngunit kahit na anong mangyari, gusto pa rin nilang makakuha ng pagpapala mula sa pamilya. Kaya, nagkasundo silang umuwi at subukan
sinubukang kumbinsihin sila muli. Sa harap ng matamis ng ngiti ni Haiyong, biglang nakaramdam ng ginao sa likod ang nanay ni Junghwan. Gayunpaman, ang pagiging nakakatawa at mabilis mag-isip ni Haiyong ay labis na ikinatuwa ng ama ni Junghwan. Bukod pa rito, nagdala rin si Haiyong ng regalo para sa mag-asawa. Hindi niya rin kinalimutan ang paboritong pagkain ng aso. Dahil sa pagiging mapag-isip ni Haiyong, mas lalo siyang nagustuhan ng ama ni Junghwan. Sa katunayan, ang pangunahing layunin ni Haiyong sa pagpunta ay upang humingi ng tawad sa nanay ni Junghwan para sa mga nakaraang alitan. Biniro niya pa ang nanay ni Junghwan na sa pag-iisip niya ngayon talagang nagkamali siya. Dahil sa payo ng ama ni Junghwan, tinanggap ng nanay ni Junghwan ang paghingi ng tawad ni Haiyong. Ngunit makukuha kaya ni Junghwan ang pag-aproba ng mga magulang ng kanyang nobya. Ang tanga ay unang beses na pumunta sa bahay ng biyenan at daladala niya ang maraming bagay. Sa huli, nagkalat ang lahat sa sahig. Naku po, ang dami kong binili, nakalimutan kong walang elevator dito. Nang makita ang tangang manugang na pagod at pinagpapawisan, nagulat ang mag-asawang matanda. Pati ang mga kapatid ay nagulat at natigilan. Sa totoo lang, ang dahilan ng pagpunta ni Junghwan ay umaasa siyang papayagan ng mga magulang ni Haiyong na magpakasal siya sa kanya. Ngunit palagi na lang silang naghihiwalay at nawawala. Paano magiging kampante ang mga tao sa ganitong irresponsableng pag-ugali? Ipinaliwanag ni Junghwan na dahil ayaw niyang makipaghiwalay kay Haiyong, naisip niya ang ganoong matinding paraan. Ngayon, napagtanto na rin niya ang kanyang mga pagkakamali. Bukod pa rito, tiniyak din ni Junghwan sa mga magulang ng kanyang nobya na hindi na mangyayari ang ganoong bagay sa hinaharap. At tiyak na pasasayahin niya si Haiyong sa hinaharap, ngunit hindi ito naunawaan ng kanyang biyenan. Paano niya mapapasaya ang kanilang anak na babae? Kaya, sinabi ni Junghwan na pagkatapos nilang magpakasal, siya na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kung magkakaroon sila ng alitan, hindi niya hahayaan na makialam ang kanilang mga pamilya. Bukod pa rito, igagalang niya ng buo ang pamumuhay ng isa't-isa. Ang katapatan ni Junghwan ay labis na hinangaan ng kanyang mga hipag. Tinanguan din ng ama ang kanyang pag-aproba. Ang lahat ng mga tanong ng nanay ay nasagot ni Junghwan na ikinatuwa ng lahat. Ngunit nang tanungin siya ng kanyang biyenan kung ano ang kanyang espesyal na kakayahan, hindi alam ni Junghwan kung ano ang isasagot. Mahaba ang mukha ng anak, kahit na malamig ang panlabas na anyo ng nanay, sa kanyang puso, umasa na ang manugang na ito. Masigla ring sinabi ng ama na kumain muna siya bago umalis. Nang makita na pinagpapawisan si Junghwan, sinabi ng kanyang biyenan na huwag siyang maging masyadong kinakabahan. Habang papalitan niya ang posisyon, sinimulan na siyang buhusan ng alak ng panganay na kapatid. Ang patuloy na pagtatanong ng pamilya ay nagpapakaba kay Junghwan na nagkaroon pa siya ng pulikat. Galit na itinulak ng lola ang mabahong paa nito sa isang tabi. Nang tumayo ang panganay na kapatid upang tulungan siya, nagpulikat naman ang kabilang paa niya. Ang eksenang ito ay talagang nakakahiya para sa manugang na unang beses bumisita sa bahay. Nang makarating si Haiyong, lasing na si Junghwan, kaya wala siyang ibang magawa kundi hayaan na lang ang tangang manugang na matulog sa bahay nila. Sa totoo lang, gusto pa rin ng nanay ang lalaking ito. Karamihan sa dahilan ng kanyang pagtutol sa kasal ay dahil pa rin sa walang katwirang nanay ni Junghwan. Nang malaman niya ang iniisip ng kanyang nanay, ngumiti ang ama ni Haiyong at gusto rin ng dalawang nakababatang kapatid na babae ang kanilang bayaw. Nang magising siya kinabukasan, espesyal na nagluto ang nanay ng sabaw na pampatanggal ng hangover para sa kanyang manugang. Kasabay nito, nakuha rin ni Junghwan ang pahintulot ng kanyang biyenan. Dahil nakuha na niya ang pag-aproba ng mga magulang ng kanyang nobya, tuwang-tuwa si Junghwan na parang isang bata at halos maiyak sa tuwa si Haiyong. Bagamat tinanggap ng nanay ni Junghwan ang paghingi ng tawad ng kanyang manugang, hindi pa rin siya pumapayag sa kasal ng dalawa. Bukod pa rito, iniisip pa rin niya kung paano sirain ang kanilang relasyon. Sa sandaling ito, naisip ng nanay ni Junghwan ang isang magandang ideya, kaya dali-dali niyang tinawagan ang kanyang anak at sinabing ihatid niya si Haiyong sa bahay. Pagkatapos, diretsahan siyang nagbigay ng isang kondisyon na kung papayag sila sa kondisyon na ito, papayag siya sa kanilang kasal. Pagkatapos magpakasal at magsama ang dalawa, mananatili sila sa gusaling ito. Hindi pa natatapos ang sinasabi ng nanay ay tinutulan na agad siya ng kanyang anak dahil napag-usapan na nila ni Haiyong na magrerenta sila ng isang bahay malapit sa kanilang trabaho pagkatapos nilang magpakasal. Ngunit tungkol sa kahilingan na ito, tinutulan ng nanay at sinabing hindi siya magpapatalo. Ang resulta ay hindi inaasahan ng lahat dahil sumang-ayon si Haiyong. Sa pagkakataong ito, hindi rin nakapagsalita ang nanay ni Junghwan. Walang magawa, umayag na lang siya sa kasal. Ngunit ano pa kayang pag-aaway ang mangyayari? Upang mapangibabawan ang biyenan, nagsuot pa siya ng mink coat sa mainit na tag-araw. Akala ng ama ay baliw na siya, hindi ba sila pagtatawanan sa isang formal na pagtitipon? Ngunit sinabi ng nanay na wala siyang alam sa fashion, na ang mga taong may panlasa ay mamatay sa init sa tag-araw at mamatay sa lamig sa taglamig. Kung hindi ka marunong mag-appreciate, manahimik ka na lang. Halos buong umaga si Yaong-sil sa paghahanap ng tamang damit. Sa kabutihang palad, mayroon siyang 3 anak na babae na marunong manamit. Pagkatapos, inayos ni Namyeong at Raeong ang makeup ng kanilang ina sa pinakamodernong estilo ngayong taon. Ngunit nang idilat ng ina ang kanyang mga mata, nagulat siya sa kanyang sarili. Naramdaman din ni Haiyong na medyo ito, ngunit sinabi ni Raeong na sa panlabas na anyo, hindi sila dapat magpatalo sa kabilang panig. Sinabihan niya pa si Haiyong na ibigay ang kanyang limited edition na bag sa kanilang ina, ngunit sinabi ni Haiyong na mayroon ng pinakamahal na alahas sa mundo ang kanilang ina. Nagtataka si Myeong kung ano ang mayroon sila na mahalaga at sinagot ni Haiyong, ako ito, na sexy pa. Ako si Haiyong, ang luxury brand. Ang
Ang kumpiyansa ni Haeyoung ay nagpatawa sa lahat. Sa oras na ito, ang hipag na isang fashion designer ay sa wakas ay nagamit ang kanyang talento. Pinili niya ang pinakaangkop na suit at magagandang alahas para sa nanay ni Jung-hwan. Nang lumabas ang nanay na napakaganda, halos mabighani ang mga bata. Maging ang ama ay hindi mapigilang titigan at purihin ang ganda niya. Pagkatapos ng pagtatagpo ng dalawang pamilya, tinawanan ni Yeong-sil ang nanay ni Jung-hwan na mahilig magyabang. Nagsuot pa siya ng mink coat sa mainit na tag-araw. Nang makita ng nanay ni Jung-hwan si Yeong-sil na makapal ang pulbos, inisip niya na napaka-probinsyana nito. Ngunit ang dalawang ama ay nagkasundo. Pinupuri pa ng ama ni Jung-hwan ang kanyang kumpare na napakagaling na nakapagturo ng isang napakahusay na anak na babae. Nang makita ito, sinimulan ni Yeong-sil na magyabang din pinuri niya ang kanyang anak na babae kung gaano siya kahusay. Hindi rin nagpatalo ang nanay ni Jung-hwan dahil sa kanyang puso, walang sinuman ang mas mahusay kaysa sa kanyang anak na lalaki. Sa sandaling ito, ang buong silid ay napuno ng tensyon. Upang hindi siya maliitin ng kumpare, nagpa siya si Yeong-sil na siya ang magbabayad ng hapunan. Ngunit mayabang na sinabi ng nanay ni Jung-hwan na isa itong 5-star na restaurant. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na sinabi ni Jung-hwan na napag-usapan na nila ni Haeyoung na sila ang magbabayad ng hapunan. Ito ang nakatulong sa dalawang pamilya na maibsan ang awkwardness sa oras na iyon. Sino ang mag-aakala na ang susunod na sitwasyon ay magiging awkward ulit? Nagplano si Haeyoung na magkaroon ng isang simpleng kasal. Sa ganitong paraan, maaari nilang gamitin ang natipid na pera para bumili ng mga kasangkapan sa bahay. Ngunit agad itong tinutulan ng nanay ni Jung-hwan. Sinabi rin niya na sa kanilang katayuan sa pamilya, kailangan nilang magkaroon ng isang granding kasal. Kaya, ang pamilya ng babae ay dapat ding maghanda ng sapat na dowry at mga regalo. Bukod pa rito, dapat itong maging katumbas ng pamantayan ng kanilang pamilya. Dahil dito, naramdaman ng lahat na medyo sobra na ang nanay ni Jung-hwan. Naramdaman ni Yeong-sil na ang babaeng ito ay talagang walang katwiran. Hindi inaasahan, nag-away ang dalawa ng magkapareho ng salita. Dahil dito, nasira ng dalawang nanay ang pagpupulong ng kanilang mga anak. Ngunit pag-uwi, nanatili pa rin ang pagiging mapagmataas ng nanay ni Jung-hwan. Naramdaman niyang ang mga anak ng pamilyang ito ay hindi karapat-dapat na maging manugang niya. Hindi rin siya maaaring maging kumpare ng ganoong klase ng babae. Ang ginawa ng kanyang ina ay hindi talaga matanggap ni Jung-hwan. Kung ayaw niyang maging kumpare, hindi na rin siya kailangang maging biyenan. Naramdaman din ng ama ni Jung-hwan na hindi na niya kayang makipag-usap sa kanyang asawa. Alam ni Jung-hwan na kahit anong pagsisikap ang gawin nila ni Haeyoung, masasayang lang ang kanilang oras. Kaya, nagpa siya siyang sumunod na lang sa gusto ni Haeyoung. Ikinasal sila at lumipat. Akala ni Jung-hwan's mother ay mapipigilan niya ang kasal. Hindi niya inasahan na ang labis na reaksyon niya ay magreresulta sa pagkawala ng kanyang anak. Si Yeong-sil ay pinagalitan din ng kanyang asawa pag-uwi niya. Ang isang magandang relasyon ay nasira dahil sa dalawang ina. Sa araw na iyon, biglang tumulo ang bubong ng bahay. Si Jung-hwan's mother, na may-ari ng bahay, ay kusang loob na tumakbo para ayusin ito. Para sa kanyang anak, isinantabi niya ang kanyang pride at nag-anyaya sa kapwa magulang na magkape. Parehong na-realize ng dalawang ina ang kanilang mga pagkakamali. Sinamantala ni Yeong-sil ang pagkakataon para sa isang personal na paghihiganti sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Naku, pasensya na, magsisimula na ang kasal ni Haeyoung. Ngunit si Jung-hwan's mother ay wala pa rin. Sa gitna ng pag-aalala ng lahat, nakita nila ang isang mahabang luxury car na papalapit. Pagkatapos ay bumaba si Jung-hwan's mother mula sa sasakyan, suot ang isang kakaibang damit. Sa sandaling iyon, lahat ay nagulat. Ang hindi nakakakilala sa kanya ay iisipin na dadalo siya sa isang seremonya ng parangal. Nang bumaba siya sa hagdan ng mayabang, muntik na siyang matumba. Ang kanyang hitsura ay nakakahiya para kay Jung-hwan's father. Ang susunod niyang talumpati ay lalong nakakabigla. Nang siya ay isang taong gulang, nagsimula siyang maglakad ng mas maaga kaysa sa ibang mga bata. Sa kabutihang palad, ang host ay mabilis na iniligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagputol sa talumpati ni Jung-hwan's mother. Ang masiglang pagkanta at pagsasayaw ng mga bata ay nagpasabog sa buong bulwagan. Ito rin ang nagpaalala sa ina sa pagsayaw ng kanyang mga anak noong bata pa sila. Matapos ang 31 taon ng pagiging kasama ng kanyang anak, bigla itong ikakasal, na nagdulot ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanya. Taos puso rin siyang umaasa na ang kanyang anak at manugang ay magiging maligaya magpakailanman. Nangako rin ang kanyang anak na magiging katulad niya, isang mabuting ina at asawa. Marahil, bawat kasal ay may katulad ng mga seremonya. Ang pag-aasawa ng anak na babae ay talagang nagdudulot ng kaligayahan sa lahat. Marahil, tanging ang mga magulang lang ang makakaramdam ng hirap ng pamamaalam. Pagkatapos ng kasal, hindi na iwasan ni Jung-hwan's mother na pagalitan siya ng kanyang asawa. Nagsusuot ng ganyang damit ang ina sa kasal ng kanyang anak, nakakahiya talaga sa anak na lalaki. Habang nag-honeymoon ang bagong kasal, bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa ina. Dahil pala sa kanilang pagprotekta sa kanilang privacy, nagpa siya silang maglagay ng pinto sa hagdanan. Ngunit dahil sa abala sa kasal, nakalimutan ni Jung-hwan na sabihin ito sa kanyang ina. Nang makabalik ang mag-asawa, nagalit si Jung-hwan's mother at nagwala. Sinisisi niya ang kanyang manugang sa kawalan ng respeto na ito. Ngunit bago ang kasal, pumirma na ang buong pamilya ng isang kasunduan. At malinaw na nakasaad sa unang sugnay na may karapatan siyang mag-ayos ng ayon sa kanyang gusto. Nakakalungkot, hindi binasa ng maigi ni Jung-hwan's mother ang kontrata.
dahil hindi siya maalam sa batas, na-exploit siya ng kanyang manugang. Sabi pa niya na kahit walang pinto, hindi siya makakapasok sa kwarto ng kanyang manugang. Pero bakit siya ay lihim na pumasok sa kwarto nila kaninang umaga? Ang pangungusap na ito ay lubos na nakakahiya kay Jung-hwan's mother. Ang totoo, gusto lang niyang alamin kung paano namumuhay ang kanyang anak at manugang. Ang pag-install ng pinto ay parang nagtatayo ng pader na naghihiwalay sa kanya at sa kanyang anak. Nangako siya sa kanyang manugang na hindi na siya papasok sa kanilang kwarto. Kung hindi siya naniniwala, maaari siyang mag-install ng key. Sa di inaasahan, lubos na sinang-ayunan ni Jung-hwan's father ang mungkahi na ito. Ngunit, ang pag-install ng TV sa loob ng bahay ay hindi makatarungan para kay Haeyoung. Sa kasong ito, mas mainam na mag-install ng kalahating pinto upang mapanatili ang mga limitasyon para sa parehong panig. Lubos na sinang-ayunan ni Jung-hwan's mother ang mungkahi ni Haeyoung at masayang pumalakpak ang pamilya bilang tanda ng ganap na pagsang-ayon. Maagang pumunta si Jung-hwan's mother sa pinto ng silid ng kanyang manugang para maniktik, ngunit hindi niya inaasahan na maglalagay ang kanyang manugang ng pinto sa hagdanan. Para maging madali ang pagpasok at paglabas ni Jung-hwan's mother, binigyan siya ng kanyang anak ng isang butas. Nang makita niya ang butas, lubhang nagalit si Jung-hwan's mother. Ngunit dahil sa pagiging mausisa, siya ay dumapa at sumilip sa butas upang makita kung ano ang nasa loob. Sa di inaasahan, ang paraan ng pagbati ng kanyang manugang ay nagpatumba kay Jung-hwan's mother sa hagdanan. Nang malaman ng asawa niya na siya ay nahulog dahil sa paniniktik sa itaas, tumingin sa itaas si Jung-hwan's father para tingnan kung ano ang nangyari. Nakita niya ang galing ng kanyang manugang at napahanga siya. Hindi niya inaasahan na ganoon katalino ang kanyang manugang. Mukhang dapat talagang si Haeyoung ang haharap sa ina sa hinaharap. Ngunit, nagmakto si Jung-hwan's mother, sinasabing paano siya makakatawa habang siya ay nahulog. Hindi rin inaasahan ni Haeyoung na magiging ganito ang sitwasyon. Mabilis niyang dinala si Jung-hwan's mother sa ospital para magpatingin. Sinabi ni Jung-hwan's father sa mga bata na bumalik na sa trabaho at siya na lang ang magdadala sa ina sa ospital. Sa kasamaang palad, nangyari ang ganitong sitwasyon sa dalawang bagong kasal. Pakiramdam ni Haeyoung ay labis na siya. Gayunpaman, sa tingin ni Jung-hwan, hindi niya dapat sisihin ang kanyang asawa. Pumirma na ang kanyang ina sa kasunduan at pumayag na hindi na siya papasok sa kanilang silid ng walang pahintulot. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Nakita ni Jung-hwan's father na hindi malubha ang sugat ng kanyang asawa, kaya inihatid niya ito sa ospital at pagkatapos ay umalis para dumalo sa isang mahalagang pulong. Kinaumagahan, tumawag si Jung-hwan kay Haeyoung, sinabing napilay ang kamay ng kanyang ina at nilagyan ng cast. Maaaring gumaling ito pagkatapos ng isang buwan. Bagaman hindi ito maginhawa, maswerte na hindi nabali ang buto. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nakatanggap si Haeyoung ng mensahe mula kay Jung-hwan's mother. Sabi niya ngayon ay hindi siya makapagluto, kaya pinabili niya si Haeyoung ng masasarap na pagkain pagkatapos ng trabaho para bumawi sa kanya. Masayang sinabi ni Haeyoung kay Jung-hwan's mother na bibilhin niya ang paborito nitong pugita. Ngunit dahil sa pagpili ng lasa, nagbago si Jung-hwan's mother ng desisyon ng 30 beses. Aburido si Haeyoung dahil abala sa trabaho, kaya walang magawa kundi sabihin kay Jung-hwan's mother na bibilhin na lang niya ang bawat lasa. Ngunit ng oras na ng hapunan, sinadya ni Jung-hwan's mother na sabihin na natakot siya kaninang umaga, kaya wala na siyang lakas kumain. Walang magawa si Jung-hwan kundi subuan ang kanyang ina. Nagalit din si Jung-hwan at gusto na lang sipain siya palabas. Nakita ni Jung-hwan na nakatingin sa kanya si Haeyoung, kaya mabilis niyang kinuha ang paboritong ulam ng kanyang asawa at inilagay sa harap niya. Ngunit, nang akmang kakain na si Haeyoung, sinabi ni Jung-hwan's mother na gusto rin niya ang lasa na iyon. Dahil dito, walang magawa si Haeyoung kundi kunin ang pinggan at kumain ng may sama ng loob. Para pasayahin ang kanyang asawa, mabilis na sinabi ni Jung-hwan na pupunta sila sa bahay ng kanyang biyenan sa weekend. Ngunit dahil sa aksidente ni Jung-hwan's mother, paano niya ito iiwanan? Sa gabi, nang magpapahinga na ang mag-asawa, tumawag si Jung-hwan's mother at sinabing sumasakit ang kanyang balikat at gusto niyang tulungan siya ng kanyang anak na takpan siya ng kumot. Ang masunuring anak ay mabilis na tumakbo sa kanya. Pagka-uwi niya at bago pa man siya makahiga, sinabi niyang nauuhaw siya. Sa ganitong paraan, pinahirapan si Jung-hwan ng kanyang ina hanggang sa siya ay nahilo. Sa di inaasahan, tumawag muli si Jung-hwan's mother kinaumagahan. Galit na itinulak ni Haeyoung ang kanyang asawa sa kama. Kinabukasan, binigyan ni Jung-hwan's mother ang kanyang manugang ng maraming gawaing bahay. Nang makita niya na nais tumulong ng kanyang anak, sinabi agad ni Jung-hwan's mother na gusto niya na masahihin siya ng kanyang anak sa balikat. Tatay, masahihin mo na si nanay. CJ, ngunit biglang tinanggihan ni Jung-hwan's mother ang alok ng kanyang manugang. Pagkatapos, hinila niya ang kanyang anak sa loob. Gayunpaman, si Jung-hwan sa loob ay nag-aalala pa rin para sa kanyang asawang naglilinis sa labas. Kaya gumawa siya ng dahilan para pumunta sa banyo at lumabas para tingnan siya. Nang makita siya ng ina na lumabas, mabilis niyang tinanggal ang kanyang benda at kinamot ang kati. Sa kasamaang palad, nakita ito ng kanyang anak. Nang malaman niya na nagpapanggap lang ang kanyang ina, galit na sinabi ni Jung-hwan na alisin na nito ang cast. Pero nagustuhan talaga ng ina ang pakiramdam ng pagiging inaalagaan. Humiling siya sa kanyang anak na itago ito sa loob ng 3 araw at tiyak na aalisin niya ang cast pagkatapos. Walang magawa si Jung-hwan kundi pumayag sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano haharapin ng kanyang manugang ang kanyang nanay kapag nabunyag ang katotohanan. Sinamantala niya rin ang weekend ng kanyang manugang para bumili ng maraming sangkap
para sa kimchi. Ngunit sinabi ni Jung-hwan's father na hindi pa siya kailanman gumawa ng kimchi sa loob ng maraming taon. Mahirap para sa kanyang manugang na magkaroon ng isang araw na pahinga. Sinabihan niya itong iligpit ang lahat ng ito. Ngunit sinabi ni Jung-hwan's mother na palaging abala ang kanyang asawa at hindi kailanman nag-aalala sa mga gawain sa bahay. Bagamat hindi siya madalas gumawa nito, taon-taon ay siya mismo ang gumagawa ng kimchi. Mahigit kalahating taon pa lang ang kanyang manugang. Gusto rin niyang gumawa ng marami at ipadala sa pamilya ng kanyang manugang. Nagulat ang kanyang manugang nang marinig niya ito. Kung ganoon, wala siyang magawa kundi tulungan siya. Ngunit sa isang magandang gawain, paano mawawala si Jung-hwan's father? Nang makita ni Jung-hwan's mother ang dalawa na nagtatrabaho, hindi niya maipaliwanag ang kanyang kaligayahan. Nakaupo siya sa gilid at pinapanood sila. Matapos balatan ang maraming sibuyas, mayroon pa ring 2 kahon ng plum. Ngunit ang kanyang manugang ngayon ay pagod na pagod at nagsisimula ng manginig ang kanyang mga daliri. Sinabi ni Jung-hwan's father na labis na mapapagod ang kanyang manugang sa dami ng trabaho. Ngunit hindi na inalala ni Jung-hwan's mother ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, tumawag ang kapitbahay at sinabing nasira ang kanyang sasakyan at kailangan niyang tingnan ito. Ngunit sinabi ni Jung-hwan's mother na hindi siya nagmamaneho sa loob ng ilang araw. Nang siya ay aalis na, bigla niyang naisip ang mahusay na abogada sa kanilang bahay. Kaya ibinigay niya ang gawain na ito kay Haeyoung upang lutasin. Sa tingin ni Haeyoung, kailangan niyang tingnan muna ang dashcam para malaman kung ano ang nangyari. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay natuklasan niya ang isang malaking sikreto. Nang makita niya ang eksena sa screen, nanigas si Haeyoung. Lumabas na nagpapanggap lang si Jung-hwan's mother na maisakit kaya siya ay inabala. Pagka-uwi niya, tinawag ni Haeyoung ang buong pamilya sa sala. Pagkatapos, ipinalabas niya ang video na katatapos lang niyang panoorin. Nang makita na nabunyag na ang katotohanan, natakot kaagad si Jung-hwan's mother. Nagalit din si Jung-hwan's father. Ikakasal pa lang ang anak mo, pero pinalagay mo na ako sa kahihiyan sa harap ng ating manugang. Paano mo nagawa ang isang napakawalang hiya na bagay na ganoon? Gaano kakabasto sa iyong pamilya? Sa harap ng walang katwirang asawa, hindi na makayanan ng asawa ang sitwasyon. Kaya, nagpa siya ang asawa na makipaghiwalay sa kanyang asawa. Ngunit hindi lubos na naiintindihan ng asawa kung ano ang ibig sabihin ng hiwalay. Sinabi ng asawa sa kanya na maninirahan siya ng mag-isa mula ngayon at mamumuhay ng ayon sa kanyang gusto. Si Haeyoung ay galit na galit din at kahit ang almusal na ginawa ni Jung-hwan para sa kanya ay wala siyang ganang kainin. Ngunit nang siya ay lumabas ng bahay, hinabol siya ni Jung-hwan's mother. Nadama ni Jung-hwan's mother na ang kanyang manugang ang dahilan kaya siya ay nawala ng mukha sa harap ng kanyang asawa at anak. Kaya, kailangan humingi ng tawad ni Haeyoung sa kanya. Ngunit malinaw na kasalanan ito ni Jung-hwan's mother. Sa halip, sinisisi pa niya ang kanyang manugang. Ang ganitong uri ng tao ay talagang hindi maaaring makipag-usap. Nang dumating si Haeyoung sa trabaho, nagsimulang dumating ang mga mensahe mula kay Jung-hwan's mother. Galit na galit si Haeyoung at halos malapit na siyang mag-collapse. Sa gabi, muling binanggit ni Jung-hwan's father ang tungkol sa paghihiwalay, ngunit mariing tumuto si Jung-hwan's mother dito. Alam ni Jung-hwan's father na siya ay kaakit-akit sa hitsura at sa kanyang pagkatao. Ngunit kailangan din niyang hayaan ang ibang tao na huminga. Pagkatapos niyang magsalita, biglang hinawakan ni Jung-hwan's mother ang kanyang tiyan. Paano naman ngayon ang tiyan? Hindi naman maaaring lagyan ng cast ang tiyan. Sa mainit na pamilyang ito, masayang ipinagdiwang ng lahat ang kaarawan ng anak ng ama sa labas ng kasal. At ito rin ang pinaka hindi malilimutan na kaarawan ni Jo-eun-hee. Sa kanyang edad, ito ang unang beses na siya ay nag-blow ng kandila sa birthday cake at unang beses na uminom ng seaweed soup. Kahit na hindi niya gusto ang malapot na seaweed soup, sinabi ng ina na ito ay tradisyon sa kanilang pamilya. Lahat ng kanyang mga anak ay lumaki sa ganito, kaya kailangan din gawin ito ni Jo-eun-hee dahil matagal na siyang itinuturing ng ina na parang tunay niyang anak. Pagkatapos marinig ang sinabi ng ina, isang mainit na damdamin ang umusbong sa puso ni Jo-eun-hee. Luha ang kinain niya ang lahat ng cereal na inihanda ng ina para sa kanya at inubos din niya ang seaweed soup na pinakaayaw niya. Ito ang unang beses na may nagdiriwang ng aking kaarawan. Ang mga salita ni Jo-eun-hee ay nagpasakit sa puso ng lahat. Pagkatapos, sama-samang kinantahan siya ng kanyang mga nakababatang kapatid ng happy birthday na labis na nag-antig sa puso ni Jo-eun-hee. Pagkatapos ng almusal, masayang inalok ni Jo-eun-hee ang lahat na ihatid sa kanilang mga trabaho. Bukod pa rito, gusto niyang magmaneho mag-isa. Kahit ang kanyang hipag na hindi niya gusto noon ay inalok din niyang sumakay sa kotse. Matapos magsama-sama, lalong naging maganda ang relasyon ng magkakapatid. Sa hapon, naghanda pa ang mga assistants ng sorpresa para kay Jo-eun-hee at ang regalo ni Mi-eung ay mas makabuluhan pa. Alam niyang mayroon siyang malubhang almoranas kaya naghanda siya ng isang komportabling upuan at dahil naramdaman niya ang init ng pamilya, nagkaroon din ng malaking pagbabago sa pag-arte ni Jo-eun-hee. Maging ang mga karibal niya na karaniwang nagmamaliit sa kanya ay nag-aral sa kanya at sa tuwang-tuwa nila na makilala sila ng direktor. Tumalon sila sa tuwa. At sunod-sunod din ang pagdating ng swerte. Hindi lang siya nakatanggap ng imbitasyon para sa pinakamataas na rating na programa, kundi pati na rin ang bago niyang pelikula ay nanguna sa Hot Search Chart.
Matapos magsama-sama sa loob ng ilang panahon, ang relasyon sa pagitan ng mga kapatid ay lalong naging maganda. Kinaumagahan, naghanda ang mga assistant ng sorpresa para kay Jo-eun-hee. Ang regalo ni Mi-eong ay mas makabuluhan. Dahil alam niyang may almorana si Jo-eun-hee, naghanda siya ng isang komportabling upuan para sa kanya. Dahil sa init ng pamilya, malaki ang pagbabago sa pag-arte ni Jo-eun-hee. Maging ang kanyang kalaban na kinamumuhian niya ay natutong humanga sa kanya. Dahil kinikilala na siya ng direktor, labis siyang natuwa. Ang kanyang swerte ay nagpatuloy. Hindi lang siya nakatanggap ng imbitasyon sa pinakamataas na rated na show, kundi pati na rin ang kanyang bagong pelikula ay nangunguna sa Hot Search ranking. Isang magandang araw, kaya naman nag-celebrate silang dalawa. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Jo-eun-hee si Mi-eong sa pinakamagandang western restaurant. Ngunit ang nakakahiya ay hindi alam ni Mi-eong kung paano umorder. Kaya sinabihan siya ni Jo-eun-hee na magkunwari na madalas siyang pumunta doon. Gayahin mo lang ang nasa drama series. Pagkatapos, nagpanggap si Mi-eong na kalmado at sinabing, bigyan mo ako ng order na palagi kong kinakain. Ma'am, ano po bang palagi ninyong kinakain? Ang tanong ng waiter ay nagpahiya kay Mi-eong at hindi niya alam ang isasagot. Hindi napigilan ni Jo-eun-hee ang kanyang tawa, kaya tinulungan niya si Mi-eong. Ngunit ganoon naman talaga ang nasa drama series. Hindi maintindihan ni Mi-eong kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, ang manager ng kumpanya ay dumating din para kumain. Nagulat ang manager nang makita na dinala ni Jo-eun-hee ang kanyang assistant sa isang magandang restaurant. Nagduda siya kung gusto niya si Mi-eong. Maging ang tingin niya sa kanya ay puno ng pag-ibig. Ipinaliwanag ni Jo-eun-hee na magkapatid sila at nahanap na niya ang kanyang tunay na ama. Bagamat hindi niya pinansin ang sinabi ng manager, hindi niya maunawaan kung bakit sa tuwing nakikita niya ang kaibig-ibig na mukha ni Mi-eong, mayroon siyang kakaibang nararamdaman sa kanyang puso. Kinabukasan, mayroong isang romantikong eksena si Jo-eun-hee sa isang aktres. Ngunit ang tingin ni Jo-eun-hee ay mali, parang gusto niyang kainin ang tao. Walang magawa ang direktor kundi panoorin ang replay. Habang pinapanood ang script, natuwa ang direktor sa ekspresyon ni Jo-eun-hee. Patuloy siyang nagtanong kung ano ang nasa isip niya para magkaroon ng ganoong ekspresyon. Naalala ni Jo-eun-hee ang kanyang estado noon at napagtanto niya na ang kanyang tingin ay nakatuon kay Mi-eong. Nagduda si Jo-eun-hee dahil dito. Posible bang gusto ko ang aking kapatid sa labas? Bukod sa kusang loob na pagbili ng sunscreen para kay Mi-eong sa mainit na tag-araw, madalas din siyang hindi sinasadyang tumingin sa kanya habang nagshushu. At sa isang pagkakataon, ang aktres ay pansamantalang nagkaroon ng problema at gusto ng direktor na si Mi-eong ang gumanap bilang doble. Nang malaman niyang tatakbo si Mi-eong sa braso ni Sung Jo-eun, agad na napuno ng matinding selos ang buong silid. Bukod pa rito, naramdaman ni Jo-eun-hee na hindi magiging maganda ang ekspresyon ni Mi-eong. Ngunit kailangan matapos ang eksena sa araw na iyon. Tiniyak ng direktor na magtutulungan ng maayos si Sung Jo-eun. Sinabi rin ni Sung Jo-eun kay Mi-eong na huwag masyadong kabahan. Ngunit hindi inaasahan, si Mi-eong na unang beses umarte ay tumakbo sa braso ni Sung Jo-eun na parang kalabaw. Paulit-ulit na pinag-ulit ng direktor ang eksena at pinipigilan ni Jo-eun-hee ang kanyang galit. Para matapos ang eksena ng mabilis, hindi na siya nakapagpigil at sinabi kay Mi-eong, kung masyado kang kinakabahan, pumikit ka na lang at tumakbo at siguraduhin mong magawa mo sa unang take. Ngunit sa sumunod na take, ang ekspresyon pa rin ni Mi-eong ay hindi gusto ng direktor. Kabadong-kabado si Jo-eun-hee, kaya tumayo siya para idirekta siya. Pagkatapos ng ilang ulit, hindi na talaga niya nakayanan. Umiti siya ng may pagkagatlabi at pinuri ang dalawa sa kanilang mahusay na chemistry. Maging siya ay kinabahan at malakas ang pintig ng kanyang puso. Sinabi rin niya sa direktor na kung ulitin pa nila ang eksena, mawawala na ang pakiramdam niya. Dahil sa pag-convince ni Jo-eun-hee, natapos din ang eksena. Pagkatapos, galit niyang hinila si Mi-eong at sinabihan siya na gawin na lang ng maayos ang kanyang trabaho bilang assistant at huwag na siyang sumang-ayon sa mga kahilingan na ganoon. Ngunit sa di inaasahan, kinabukasan ay kailangan ni Jo-eun-hee na mag-shoot ng isang eksena na maihalikan. Ngunit sa tingin ng direktor, ang lipstick na ginamit ay hindi natural. Mas gusto niyang hiramin ang bibig ng kanyang assistant para tumulong. Si Mi-eong ang assistant ni Jo-eun-hee, kaya mas maganda na siya ang gumawa nito kaysa sa iba. Bago pa man makatanggi si Jo-eun-hee, pinutol na ng direktor ang kanyang pagsasalita. Sinabihan din niya sila ng mahigpit na kailangan nilang samantalahin ang oras. Walang magawa kundi maglagay ng lipstick si Mi-eong. Habang lumalapit si Mi-eong, pinapawisan ang palad ni Jo-eun-hee. Si Mi-eong ay masyadong kinabahan at muntik na siyang mawala ng kontrol. Sa ganitong paraan, tatlong malinaw na marka ng lipstick ang nakita sa mukha ni Jo-eun-hee. Ngunit sinabihan siya ng direktor na gawin pa ang huli at kailangan ay nasa bibig ni Jo-eun-hee. Ang ganitong kahilingan ay nagbigay ng awkwardness kay Mi-eong. Napansin ni Jo-eun-hee ang pag-aalala ni Mi-eong, kaya tumayo siya at lumapit sa kanya. Huwag kang gumalaw. Ngayon ang pinakamasayang araw para sa buong pamilya dahil ang drama na pinagbibidahan ni Jo-eun-hee ay naging numero 1 sa rating. Nakita nilang hindi pa dumarating ang bida. Dali-daling pumasok si tatay sa kwarto ng kanyang anak upang tingnan ito at laking gulat niya nang makitang mataas ang lagnat nito. Nag-alala si tatay at gusto niya itong dalhin sa ospital. Ngunit naipalabas na ang drama at ang eksena ni Jo-eun-hee ay hindi maaaring maantala. Tiniis niya ang kanyang sakit at nagpatuloy sa pag-arte na humaharap sa
pag-aalala ni Mio. Sinimulan ding sadyain ni Joong-hee na maging malamig at sa mga eksena ngayon, wala siya sa mabuting kalagayan. Gaano man siya pinakiusapan ni Mio, matigas pa ring tinapos ni Joong-hee ang eksena ngayon. Nang nakaupo ang dalawa sa sofa para magpahinga, muling bumagsak si Joong-hee sa kandungan ni Mieong. Napakakaba ni Mieong kaya hindi siya makakilos. Hindi alam kung gaano katagal siyang natulog, unti-unting iminulat ni Joong-hee ang kanyang mga mata. Alam niyang nagkamali na naman siya, dahil hindi niya magustuhan ang kapatid na ito, na may kaugnayan sa dugo, talagang wala ng ibang paraan. Maaari lamang siyang humingi sa department head na palitan ang kanyang assistant. Hindi niya inaasahan na dumating ang mas masamang balita. Biglang sumikat ang pelikulang pinagbibidahan ni Joong-hee. Nabunyag din sa social media ang kanyang pagkatao, at sinabi pa na para mapabuti ang kanyang pag-arte sa hinaharap, hinanap niya ang kanyang ama na matagal ng 35 taon na walay. Bukod pa rito, nabunyag na sa internet ang lahat tungkol sa tatay, kasama na ang litrato ni Hanso noong bata pa siya. Ang litratong ito ay agad ding nagpabalisa sa mag-asawa. Si Hanso, noong nag-aaral pa sa kolehiyo, ay isang napakakilalang judo athlete. Minsan, pauwi na siya nang makita niya ang ilang kaeskwela na nag-aaway. Kaya mabilis na tumawag si Hanso sa pulis. Nang bumalik siya, ang binubugbog na kaeskwela ay wala ng hininga. Pagdating ng pulis, agad siyang pinaratangan na si Hanso ang pumatay. Dahil wala siyang kapangyarihan, wala siyang lugar upang humingi ng hustisya. Kaya, nahatulan si Hanso ng 3 taong pagkakakulong. Pagkatapos ng 3 taon, dahil sa kanyang criminal record, si Hanso ay hindi makahanap ng trabaho. Sa tulong ng tatay ni Joong-hee, pumunta sila sa ibang bansa. Isang gabi, magkasama silang pumunta sa bar. Naisip ng tatay ni Joong-hee na hindi masyadong uso ang damit ni Hanso. Kaya hinubad niya ang kanyang sariling damit at ipinapalit kay Hanso. Ngunit laging hindi inaasahan ang buhay, biglang sumabog ang bar. Sa kasamaang palad, umanaw ang tatay ni Joong-hee. Pagkatapos ng isang linggo, nagising si Hanso at nalaman ang balita na namatay ang kanyang kaibigan. Agad niyang naramdaman na gumuho ang kanyang mundo. Mas lalo pa siyang hindi makapaniwala na ang pasaporte ni Hanso ay nasa bulsa ng damit. Kaya, ang bangkay ng tatay ni Joong-hee ay nagkamaling si Hanso. Gusto sana ni Hanso na linawin ang lahat. Ngunit noong panahong iyon, nagbubuntis na si Yeong-sil sa anak ni Hanso. Upang hindi magdala ang bata ng kasalanan bilang anak ng isang mamamatay tao, nagmakaawa si Yeong-sil kay Hanso na mamuhay sa pagkatao ng tatay ni Joong-hee. Dahil dito, nanatiling nakatago si Hanso sa loob ng 35 taon hanggang sa dumating si Joong-hee at lubusang ginulo ang buhay ng mag-asawa. Ayaw sana ni Yeong-sil na papasukin sa bahay si Joong-hee. Ngunit si Hanso ay maraming taon nang nakadarama ng pagkakasala sa kanyang kapatid. Dahil dumating na ang kapatid niya, gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging tatay ni Joong-hee upang tanggapin siya. Ngunit mula nang mabunyag ang pagkatao ni Joong-hee, agad din itong nalaman ng nanay ni Joong-hee. Pagkatapos, nagmadali siyang umuwi mula sa ibang bansa. Gusto niyang makita muli sa pamamagitan ng kanyang anak ang nobyo niyang namatay 30 taon na ang nakakaraan. Ngunit alam ni Yeong-sil na hindi magkakilala sina Hanso at ang nanay ni Joong-hee. Kapag nagkita sila, agad na mabubuking ang pagpapanggap ng kanyang asawa. Kaya, nag-usap ang mag-asawa na kailangang humanap ng dahilan upang tanggihan ang kahilingang ito. Ngunit hindi sumuko ang nanay ni Joong-hee. Pagkatapos, sinundan niya ang address at dumating. Sa pagkakataong iyon, kakauwi lang ni Joong-hee mula sa trabaho at nagkataon na nakita niya ang kanyang nanay. Sino ang mag-aakala na nagmamadali ring umuwi ang tatay sa oras na ito? Ngunit ang kakaiba ay nagkasalubong sila, ngunit tila hindi sila magkakilala. Pag-uwi ng bagong manugang, agad na inikot-ikot siya ng biyenan. Maaga pa lang, bumili na ang nanay ni Jung-hwan ng maraming sibuyas at sinabi sa manugang na mag-kimchi para sa buong pamilya. Madalas din siyang magkunwaring may sakit. Sinadya niyang gawin ito sa harap ng manugang para makuha ang atensyon ng kanyang anak. Noong gabing iyon, muling tumawag ang nanay ni Jung-hwan sa kanyang anak at sinabing hindi siya makahinga, tila lalabas ang kanyang puso. Ang mag-asawa ay natakot at nagmamadaling tumakbo sa silid ng nanay. Ngunit naramdaman ng nanay ni Jung-hwan na mahirap tanggapin ang ganitong operasyon. Tatay, kung mayroon mang walang silbi, pwede mo rin bang putulin? Ang sinabi ng anak ay agad na nagpatahimik sa tatay. Hindi napigilan ng nanay ang maging malungkot at umiyak ng humihikbi. Hindi inaasahan ni Haeyoung na ang mabait na biyenan ay mayroon palang ibang mukha. Ipinaliwanag ni Jung-hwan na dati, masyadong abala sa trabaho ang kanyang tatay, kaya lagi siyang napapabayaan at ang kanyang nanay. Sa paglipas ng panahon, naging ugali na ito, kaya ganoon na lang ang pagdepende ng nanay sa kanya. Ngayon lang nalaman ni Haeyoung na ang nanay ni Jung-hwan ay isa ring kaawa-awang babae. Pagkatapos ng operasyon ng nanay ni Jung-hwan, sinadya ng mag-asawa na sabihing may trabaho sila sa kumpanya at hinanda ang tatay na manatili upang mag-alaga. Kahit na mukhang ayaw ng tatay, hindi niya maaaring iwanan ang kanyang asawa na mag-isa dito. Ngunit hindi niya pinapansin ang damdamin ng kanyang asawa. Nagsimula pa siyang kumain ng masarap sa harap ng pasyente. Manood ng GC, gusto lang niya ang mga paborito niyang programa. Ang mas nakakainis pa, sa sandaling ito, humiling siya ng diborsyo habang buhay pa. Nagkataon namang narinig ito ng manugang. Hindi na talaga kinaya ni Haeyoung ang makasariling pag-ugali ng tatay ni Jung-hwan. Pagkapasok niya, galit na galit niyang pinatay ang CE. Pagkatapos, bilang isang abogado, sinimulan niyang kutyain ang tatay ni Jung-hwan.
Dagdag pa, ang nanay ni Jung-hwan ay isang pasyente na bagong tapos lang sa operasyon. Hindi ba napakawalang puso na pilitin siyang makipagdiborsyo sa ganitong panahon? Ang mas hindi matanggap ni Hae-yong ay hindi pa makakain ang nanay ni Jung-hwan tapos naglakas loob siyang kumain sa harap niya. Hindi ang tatay ni Jung-hwan ang dapat humingi ng diborsyo, kundi ang nanay ni Jung-hwan na inaapi ng kanyang asawa ang dapat humingi nito. Kaya ang magbiyanan ay nagkaisa. Pagkatapos lumabas ng ospital ang nanay ni Jung-hwan, nagbago ng 180 degrees ang kanyang saloobin sa manugang. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, mayroon ng kumakampi sa kanya at nagsasalita para sa kanya. Ang mas hindi inaasahan ng nanay ni Jung-hwan ay ang taong ito ay ang kanyang manugang na hindi niya gusto. Inasahan ng biyanan na matutulungan siya ni Hae-yong na mag-isip ng paraan upang hindi na muling mabanggit ng kanyang asawa ang tungkol sa diborsyo. Kaya araw-araw, nagsimulang turuan ni Hae-yong ang nanay ni Jung-hwan kung paano haharapin ang tatay ni Jung-hwan. Bukod pa rito, gumawa pa si Hae-yong ng isang kontrata para kay nanay ni Jung-hwan upang pumayag siyang makipagdiborsyo, ngunit hindi agad-agad. Sa halip, magkakaroon muna ng isang buwang trial period. Sa panahong ito, ang kailangan gawin ng nanay ni Jung-hwan ay bawiin ang puso ng kanyang asawa. Upang panatilihin ang isang lalaki, kailangan ng estratehiya. Kung mas gusto mong mapalapit sa kanya, mas gugustuhin niyang tumakas. Kaya, ang kailangan gawin ngayon ng nanay ni Jung-hwan ay baliwalain ang lahat tungkol sa tatay ni Jung-hwan at magpakita ng kawalang interes sa kanya. Kaya, araw-araw, sinunod ng nanay ni Jung-hwan ang mga utos ni Hae-yong. Hindi lang siya nagluto para sa asawa, hindi rin niya inayos ang silid nito. Dahil dito, napansin ng tatay ni Jung-hwan ang kakaibang pag-ugali ng kanyang asawa. Naging curious siya, ngunit hindi niya inaasahan na matitisod ang isang buhay na tao sa vacuum cleaner. Agad na tumakbo si nanay ni Jung-hwan sa takot upang tingnan. Habang naghahanda siyang pumunta sa ospital, bigla niyang naalala ang saloobin ng kanyang asawa noong siya ay may sakit. Kaya, ginaya niya ang asawa at dinala siya sa tapat ng ospital at naghanap ng dahilan upang umalis. Sa pagkakataong ito, gusto niyang ipatikim sa asawa kung paano baliwalain ng iba. Sa pamamagitan ng alak, umamin si Mie-yong ng pag-ibig sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit pag-uwi niya, nagsimula siyang magsisi. Hindi talaga siya mapakali. Hindi maintindihan ni Mie-yong kung bakit niya nagawa ang ganoong kabaliwan. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, muli niyang nakita si Jo-eun-hee. Nagkataon na sasalubungin na sana ni Jo-eun-hee, si Mie-yong nang bigla siyang harangin ang dalawang tagahanga. Sinamantala ni Mie-yong ang pagkakataon na makatakas, ngunit hindi niya inaasahan na si Jo-eun-hee ay nasa likuran niya pala. Nang makita ito, wala nang magawa si Mie-yong kundi humarap. Pinagalitan niya si Jo-eun-hee at sinabing tumakas na siya. Hindi ba pwedeng magpanggap na lang siyang hindi siya nakita? Napakahiya-hiya. Talagang nagsisisi si Mie-yong na umamin siya kay Jo-eun-hee. Nagmakaawa din siya kay Jo-eun-hee na huwag nang magpakita sa kanya sa hinaharap para unti-unti niyang maibalik sa dati ang kanyang damdamin. Bago pa makapagsalita si Jo-eun-hee, nagmamadaling tumakbo si Mie-yong. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, aksidenteng natumba siya. Dahil ayaw niyang lalong mapahiya, hindi na nag-abalang isuot ni Mie-yong ang kanyang sapatos at tumakas mula sa paningin ni Jo-eun-hee. Nagtago siya sa isang walang tao na lugar at tinaas ang kanyang pantalon. Ngunit ang sugat sa kanyang binti ay hindi matutumbasan ang sakit sa kanyang puso. Kung mas gusto mong kalimutan, mas hindi mo ito mapipigilan na maalala. Sa sandaling ito, hindi talaga alam ni Mie-yong kung ano ang gagawin niya. Ang pag-iisip ni Jo-eun-hee ay napakasalungat din, ngunit hindi niya maaaring sabihin ang totoo kay Mie-yong. Kinabukasan, biglang natuklasan ni Jo-eun-hee ang resignation letter na naisulat na ni Mie-yong. Pagkatapos, direkta niyang hinanap si Mie-yong at marahas na hinila siya palabas. Ngunit sa tuwing nakikita ni Mie-yong si Jo-eun-hee, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya mapatawad ang kanyang sarili at gusto niyang umalis sa lungsod na ito, umalis sa kumpanya, umalis sa paningin ni Jo-eun-hee. Nang tatalikod na sana si Mie-yong upang umalis, sinabi ni Jo-eun-hee ang sikreto. Hindi tayo magkapatid. Para hindi masaktan si Mie-yong, hindi na nagbigay ng maraming detalye si Jo-eun-hee. Bukod pa rito, kamakailan lang niya nalaman ang tungkol dito. Ipinangako niya kay Mie-yong na pagkatapos maayos ang lahat, sasabihin niya ang buong detalye sa kanya. Ang mga sinabi ni Jo-eun-hee ay unti-unting nagpatahimik sa puso ni Mie-yong. Mula noon, naging mas maaliwalas na ang relasyon ng dalawa. Kahit na malaki ang ipinagbago ni Jo-eun-hee sa bahay na ito kumpara dati, inaalagaan pa rin siya ng pamilya. Naalala niya ang lahat ng nangyari mula nang dumating siya sa bahay na ito. Marahil, ito ang pinakamasayang panahon sa kanyang buhay. Unti-unti niyang napagtanto na hindi niya talaga kayang kamuhian ang tatay na ito. Kaya, inaasahan ni Jo-eun-hee na patuloy na mamuhay si Han-soo sa pangalan ng tatay. Sa ganitong paraan, hindi maapektuhan ang kanyang mga kapatid. Alam ni Jo-eun-hee na ang lahat ng ginawa ni Han-soo para sa kanya ay taos puso. Umaasa din siya na ang pamilyang ito ay magiging masaya pa rin tulad ng dati at binitawan niya ang galit sa kanyang puso. Gumaan din ang pakiramdam ni Jo-eun-hee. Inayos niya ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay na hindi naman talaga sa kanya. Nang malaman ni Mie-yong na umalis na si Jo-eun-hee, agad siyang nagmamadaling hanapin ito. Naisip niya na umalis si Jo-eun-hee dahil sa kanya. Tiniyak ni Mie-yong kay Jo-eun-hee na talagang iiwan na niya ang pagmamahal na ito. Nagmakaawa siya kay Jo-eun-hee na huwag siyang takasan. Dahil gusto ni Mie-yong na magawa ng maayos ang kanyang trabaho bilang manager sa loob ng isang taon. Nang aalis na sana si Mie-yong, hinila ni Jo-eun-hee ang kamay niya. Sa puso ni Jo-eun-hee, gusto rin niya si Mie-yong.
kaya humiling siya kay Myeong na bigyan siya ng kaunting oras upang ayusin ang kanyang damdamin. Sa unang pagkakataon, ang hipag ay tinuruan ng kanyang hipag kung paano mag-makeup, ngunit hindi niya inaasahan na mabigla ang hipag nang pumasok siya sa bahay. Nahiyang ipinaliwanag ni Myeong na nagkamali siya ng pagpili ng kulay kaya nangyari ito. Naisip ng hipag na kung lalabas si Myeong na ganito ang itsura, tiyak na matatakot ang mga tao. Kaya, kusang loob siyang nag-alok na tulungan si Myeong. Pagkatapos mag-makeup, naging mas maganda si Myeong. Maging ang kanyang tatay ay hindi napigilan ang pumuri sa kanya. Ang ganda pala ng ating Myeong. Pagdating sa opisina, tumayo si Myeong sa tabi at hinintay na matapos mag-makeup si Jo-eun-hee. Hindi niya inaasahan na matutulala siya sa pagtingin. Nang iminulat ni Jo-eun-hee ang kanyang mga mata, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang magasin. Dahil dito, hindi napigilan ni Jo-eun-hee ang mapangiti. Akala ni Myeong na magiging maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Ngunit pagka-uwi niya, mayroon ng kakilakilabot na balita ang nanay niya. Nalaman ni Jo-eun-hee na kahit na pinatawad na siya ni Han-soo at pumayag na mamuhay sa pagkatao ng tatay, hindi pa rin siya mapakali. Naramdaman ni Han-soo na hindi niya mabayaran ang utang na loob sa tatay ni Jo-eun-hee. Tanging sa pag-amin at pagtanggap ng nararapat na parusa lang gagaan ang kanyang pakiramdam. Inaasahan ni Han-soo na pagkatapos niyang umamin, sasabihin ng kanyang asawa ang lahat sa kanilang mga anak. Pagkatapos, sinamahan ni Yaung-sil ang kanyang asawa sa istasyon ng pulisya. Habang pinapanood ang kanyang asawa na naglalakad palayo, bumigat ang pakiramdam ni Yaung-sil. Ngayong araw niya tinawag ang mga anak upang sabihin sa kanila ang sikretong matagal ng tinago. Pagkatapos nilang malaman ang buong kwento, nagulat ang lahat. Pagkatapos malaman ang balita, nagmamadaling pumunta si Haeyoung sa istasyon ng pulisya at kusang loob na naging abogado para sa kanyang tatay. Ngunit ayaw ng tatay na madamay ang kanyang anak. Ang pag-amin ay ang pinakamalaking kalayaan para sa tatay. Hindi papayagan ni Haeyoung na magkaroon ang kanyang tatay ng reputasyon bilang isang mamamatay tao. Nagdesisyon siyang tulungan ang kanyang tatay na maklear ang kanyang pangalan. Ang pinaka hindi makatanggap sa sitwasyon ay si Myeong. Sa wakas, naintindihan niya ang dahilan kung bakit sinabi ni Jo-eun-hee sa kanya na hintayin siya. Ngunit sa harap ng kanilang pag-ibig, hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Halata namang mahal na mahal nila ang isa't-isa. Ngunit ang problema ng tatay ay naging hadlang sa puso ni Myeong. Hindi na rin niya kayang harapin si Jo-eun-hee. At ang pinakakinatatakutan ni Jo-eun-hee ay nangyari na. Ang dahilan kung bakit niya napatawad si Han-soo ay may kinalaman din kay Myeong dahil matagal na niyang gusto si Myeong. Noong una, dahil sa pag-ibig sa kanyang kapatid, labis ding nagdurusa si Jo-eun-hee. Naging pasyente pa nga siya ng isang psychologist. Kaya, umaasa din siya na dahil dito, malalagpasan ni Myeong ang mga hadlang sa kanyang puso. Ayaw ni Jo-eun-hee na mabuhay sa kalungkutan ang babaeng mahal niya. Sa kabilang banda, malaki ang naging progreso sa investigasyon ni Haeyoung sa kaso ng kanyang tatay. Bukod pa rito, natagpuan din niya ang testigo na nagbigay ng peking testimonya noon. Ang testigong ito ay ang pinakamatalik na kaibigan ni Han-soo noon. Noong panahong iyon, dahil gusto niyang maoperahan ang kanyang tatay na nasa ospital, tinanggap niya ang suhol upang magbigay ng peking testimonya. Dahil dito, sa wakas ay na-clear ang pangalan ni Han-soo pagkatapos ng 35 taon ng maling akusasyon. Kaya, ang pagpapanggap ni Han-soo bilang tatay ni Jo-eun-hee ay naantala ang paghatol. Marahil ito ang pinakamagandang wakas para sa buong pamilya. Masaya silang magkakasama na kumakain ng almusal. Ngunit sa sandaling ito, tumakbo si Jo-eun-hee mula sa itaas. Dahil pala sa abala siya sa shooting ng pelikula, hindi niya nakita si Myeong sa loob ng 2 araw. Para lang makita si Myeong, umuwi siya ng madaling araw. Ngunit nagmamadaling tumakbo si Myeong pabalik sa kanyang silid. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Raeyoung sa relasyon ng dalawa. Nang lumabas si Myeong natapos ng mag-ayos, hindi napigilan ni Jo-eun-hee ang tumawa ng palihim. Napakatuwa ng buong pamilya dahil nalampasan na ni Jo-eun-hee ang nakaraan. Naramdaman din ni Jung-hwan na kapag umuwi na ang kanyang kuya, kumpleto na ang pamilya. Minsan siyang kapatid, minsan din siyang magiging asawa. Ang sinabi ni Raeyoung ay agad na nagpatahimik sa dalawa. Pagkatapos kumain, dinala ni Han-soo si Jo-eun-hee sa puntod ng kanyang tatay. Ngunit habang pabalik na silang dalawa, biglang tumawag ang kumpanya at sinabing may tsismis na may relasyon si Jo-eun-hee sa isang aktres. At mabilis din itong nalaman ni Myeong. Sa pagkakataong ito, kahit na tumalon pa si Jo-eun-hee sa ilughan, hindi siya malilinis. Tingnan natin kung paano hinarap ng pamilya ang makasariling tatay ni Jung-hwan. Hindi lang siya iniwan sa ospital noong nasugatan siya. Pag-uwi niya, hindi rin siya nilutuan ng pagkain. Wala nang ibang paraan. Kaya, kinuha ni tatay ni Jung-hwan ang gatas sa refrigerator. Hindi niya inaasahan na pag-inom niya, napansin niya na panis na ito. Galit na galit si tatay ni Jung-hwan at tumakbo upang kausapin ang kanyang asawa. Nasugatan ang kamay ko, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ding gustong sabihin ang nanay ni Jung-hwan sa kanya. Hindi bati ikaw ang nagsabi na gusto mong maging malaya at hindi mo na kailangan ang atensyon? Ngunit hindi bagi ito ay isang espesyal na kaso. Alam ni tatay ni Jung-hwan na mali siya, kaya hindi na siya naglakas loob na sumagot. Ngunit hindi niya inaasahan na pumayag ang kanyang asawa na magdiborsyo sa pamamagitan
magpunta ng marriage graduation. Naisip din ng nanay ni Junghwan na ang buhay ay ilang dekada lang. Bakit hindi siya mamuhay ng gusto niya tulad ng sinabi ni tatay ni Junghwan? Kahit pumayag siya sa marriage graduation, kailangan pa rin ng nanay ni Junghwan ng isang buwang transisyon. Pagkatapos ng isang buwan, papayagan na niya si tatay ni Junghwan na umalis. Nagulat si tatay ni Junghwan sa desisyon ng kanyang asawa. Ngunit sa wakas, malaya na siya mula sa pag-aasawa. Ngunit hindi inaasahan ni tatay ni Junghwan na ang mga araw na hindi siya pinapansin ng kanyang asawa ay hindi pala madali. Bukod pa rito, ang mga sinasabi niyang mga kaibigan na nakakausap niya sa internet ay mga estudyante pala. Dahil dito, unti-unting na-realize ni tatay ni Junghwan ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng chismis ni Jo Eun-hee sa aktres, nagalit si Myeong. Sa gitna ng pagkalito, hindi talaga alam ni Jo Eun-hee ang gagawin. Buti na lang at sa tulong ng pamilya, matagumpay na nakapasok si Jo Eun-hee sa silid ni Myeong. Narinig ng magkakapatid ang taos-pusong pag-amin ni Jo Eun-hee at nalaman nilang mayroon na pala silang lihim na relasyon. Kaya, pampublikong inihayag ni Myeong at Jo Eun-hee ang kanilang relasyon. Pagkatapos, humarap si Jo Eun-hee sa mga magulang at umaasa na papayag silang maipakasal sa kanya si Myeong. Nagulat ang mga magulang sa sinabi ni Jo Eun-hee at hindi alam kung paano sumagot, ngunit sa loob ay masaya sila. Sinabi ng nanay na dahil nagmamahalan ang dalawang bata, dapat silang suportahan. Nang matanggap ni Jo Eun-hee ang pag-apruba ng kanyang mga biyenan, labis siyang naantig. Tiniyak ni Han So kay Jo Eun-hee na magiging biyenan siya tulad ng isang tunay na ama. Pagkatapos, nag-usap-usap ang magkakapatid upang muling magdaos ng kasal para sa kanilang mga magulang. Sa totoo lang, plano rin ito ng tatay dahil sa kalagayan noon, hindi niya maibigay sa kanyang asawa ang perpektong kasal. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kasal. Ang mga anak ay nagsuot ng magagarang damit. Sa kabutihang palad, nakadalo rin sina tatay at nanay ni Junghwan. Lubos na nagpapasalamat si Han So sa kanyang asawa sa kanyang dedikasyon sa pamilya sa loob ng maraming taon. Ang taos-pusong pag-amin ng tatay ay labis na nagpaiyak sa mga anak sa ibaba ng entablado. Maging ang nanay ni Junghwan ay naantig at napaiyak.